Si Godo ay isang mahinang nilalang na agad na pinatuyo ang mga babae sa kanyang kawalan ng aura. Nagbago ang lahat pagkatapos niyang sirain ang isang Diyos para sa mga kapangyarihan at sinimulang ipalakpak ang lahat ng kanilang palda. Nagsisimula ang kwento sa isang lugar sa lungsod ng Sardinia. Pinadala siya ng lolo ni Godo para maghatid ng stone tablet sa isa sa mga ex niya at halos buong araw na niyang nahihirapan sa mga direksyon. Tinitingnan niya ang tablet nang pagbabantaan siya ng isang lokal na hati gamit ang kutsilyo. Sinabi ni Erica na bahagi siya ng tansong itim na krus at sinabihan siyang ibigay ang tableta. Sinusubukan niyang ipaliwanag ang kanyang sarili nang tumalon ito sa likuran niya para sa dramatikong epekto ngunit may narinig silang malakas na ingay na nagpabago sa buong kapaligiran. Sa susunod na sandali isang baboy na kasing laki ng Titan ang bumangon mula sa karagatan at tinawag niya itong isang ereheng Diyos. Sinabihan siya ni Erica na makaligtas at sinenyasan si Ariana habang tumatakbo ito. Pagkatapos sumakay sa kotse nagmaneho si Ariana patungo sa ereheng Diyos ngunit ang yate na inihagis nito ay muntik nang tumawid sa kanya kaya sinabihan siya ni Erica na pumunta sa ligtas at i-activate ang mga magic steps para makarating sa isang rooftop. Pagkatapos ay nagdasal siya na ipatawag ang isang bakal na leon na bumuka ang bibig nito para makuha niya ang isang espada mula mismo sa loob nito. Gamit ang mahika ng espada nagsimula siyang umatake umaasang mapuputol ang divine powers nito. Sa oras na iyon si Godo ay tumatakbo at nahuhulog ang tablet habang siya ay natapilok sa isang bato. Matapos itong mahuli ng isang kumikinang na batang lalaki hindi pinansin ni Godo ang batang lalaki na ang lilang parol at tinanong ang kanyang pangalan. Inangkin niya na siya ay isang Diyos na naghahanap ng mga karapat-dapat na kalaban at tinanong si Godo tungkol sa tableta. Matapos sabihin sa kanya ni Godo ang tungkol sa kahilingan ng kanyang lolo binigyan siya ng midget god ng tableta at sa sandaling iyon halos mabulag siya ng isang nagniningning na kabayo bago mawala kasama ang bata. Si Erica ay nakikipaglaban pa rin sa Diyos noon ngunit ito ay masyadong malakas at itinapon siya palayo. Sa kabutihang palad naroon si Godo upang suluhin siya ngunit biglang nawala ang Diyos sa isang buhawi. Ilang sandali pa nasa istasyon na sila ng tren at sinabi niya sa kanya ang tungkol sa pagkakaroon ng mga mythical god na may mga kapangyarihang tiyak sa kanilang kalikasan. Bagamat nakikita lamang ng ibang bahagi ng mundo ang kanilang hitsura bilang mga natural na sakuna nakikita sila ng mga mahiwagang taong tulad niya kung ano talaga sila. Pagkatapos niyang sabihin sa kanya na ang tablet ay pagmamay-ari ng isang babae na nagngangalang Zola sinabi niya sa kanya na si Zola ay isang mahusay na salamangkero na kilala bilang Witch of Sardinia. Matapos humingi ng tawad sa pagsisikap na alisin ang buhay sa kanya bumangon si Erica pagod na maghintay ng tren at sinabihan siyang dalhin ang kanyang mga bag. Nang maglaon hinatid sila ni Ariana sa mansyon ni Zola at bagamat nasa isang piraso pa rin ang kotse nakarana si Godo ng maraming atake sa puso mula sa biyahe. Noon lang sinabihan sila ng nagsasalitang pusa na sabihin ang kanilang negosyo kaya sinabi sa kanya ni Erica ang tungkol sa tablet. Sa susunod na sandali nakatayo sila sa harap ni Zola at ang kanyang balak ay nakakaapekto sa kakayahan ni Godo na gumana ng maayos. Nalilito siya kung paanong ang matandang kaibigan ng kanyang lolo ay bata pa kaya sinabi niya sa kanya na ito ay magic bago siya bigyan ng isang mabilis na palabas. Matapos sabihin sa kanila na ang tablet ay ang grimoire ni Prometheus ibinalik niya ito at sinabihan siyang itago ito. Nagtalo si Erica na katangahan ang pagbibigay ng ganoong kapangyarihan sa isang buhay na stickman at pumayag din siya ngunit tumanggi itong bawiin ito at lumabas si Erica. Nang maglaon si Erica ay nawala ng ugnayan sa realidad matapos na manalo ng napakarami at sinubukan niyang tawagan si Ariana ngunit mas lasing ito. Dinala siya nito sa silid sa ilang sandali at nakatitig sa kanyang mga melon nang siya ay lasing na humingi ng tulong sa kanyang damit. Ang makita ang kanyang plano sa kama ay napakahirap para sa kanya kaya sinubukan niyang umalis ngunit ang pinto ay nakalock mula sa labas ng pusa ni Zola. Pagsapit ng umaga ginaising siya ni Erica gamit ang isang makabagbag damdaming suntok bago siya binigyan ng isang segundo para ipaliwanag ang nangyari. Ipinakita niya kung ano ang plano niyang gawin sa kanyang sausage nang makarinig sila ng isa pang putok nang biglang nagbago ang panahon. Matapos tumakbo palabas at makakita ng isa pang Diyos na kasing laki ng Titan tinawag niya ito at tinanong kung siya ba si Belcart ang matandang Diyos ng karagatan. Humanga siya na alam niya ang pangalan nito at sinisikap niyang bigyan siya ng pansin nang tamaan siya ng kidlat at nakakita ng ibang Diyos sa langit. Nang tumalikod na siya para umalis nagpalit ng damit si Erica at sinabi kay Godo na kailangan niyang pigilan ang mga Diyos sa pagsira sa lungsod sa kanilang labanan.
Ilang sandali pa nasa kotse na siya bitbit ang tablet inaalala ang sinabi ni Zola tungkol sa kakayahan nitong magnakaw ng kapangyarihan ng Diyos. Nang malapit na sila kay Belcourt nakita nila ang batang lalaki mula noon na sinabi ni Godow na si Veretragna ang Diyos ng liwanag ng Persia. Noong nakaraang gabi sinabi sa kanya ni Zola ang tungkol sa 10 pagkakatawang tao kabilang ang nagniningning na kabayong lalaki mula sa dati na lahat ay pag-aari ng Veretragna. Ibinalik daw niya kay Godow ang tablet na may kabayong lalaki para maging kawili-wili ang mga bagay. Matapos niyang makuha ang 2 pang pagkakatawang tao sinubukan ni Belcourt na paalisin siya sa langit ngunit pinigilan sila ni Erica. Nakiusap siya sa kanila na itigil ang laban dahil maaari itong ilagay sa panganib ang mga tao sa isla at tumugon si Veretragna sa pamamagitan ng pagsisikap na usok siya ng mga kidlat. Matapos iligtas si Erica tumakbo si Godow sa buong bukid kasama niya naalala ang isang bagay na sinabi sa kanya ni Zola tungkol sa mga Diyos. Pagkatapos ay pumunta siya sa gilid at ipinakita kay Belcourt ang tableta na naglalaman ng stallion incarnation ni Veretragna bago nag-alok sa kanya ng isang partnership. Nalilibang sa kanyang halos psychotic na antas ng kumpiyansa sumang-ayon si Belcourt at pinangangalagaan sila mula sa pag-atake ni Veretragna. Sa sumunod na sandali inatake sila ni Veretragna gamit ang isang gintong espada na dahan-daang tumago sa hadlang. Kinilala ito ni Erica bilang ang maalamat na espada na maaaring pumutol sa pagka-Diyos at gawing mortal ang mga Diyos. Sinubukan niyang patakbuhin siya ngunit sinabi niyang gusto niyang gamitin ang tablet kaya binigyan niya ito ng good luck keys. Nang mabasag ni Veretragna ang harang pinakawala ni Godow ang kabayong lalaki sa kanya hanggang sasabog siya ng magic release. Naasar lang si Veretragna ngunit pagkatapos ay bumangon si Godow at ipinahayag na ginamit niya talaga ang kakayahan ng tableta para nakawin ang espada. Agad na napagtagumpayan ng kanyang aura si Erica ay naglapat ng mga labi sa kanya at ang kanyang mahika ay pinakawalan. Hindi mabilang na mga gintong espada ang lumitaw habang sila ay naghahalikan at ang isa sa kanila ay dumaan sa Veretragna at sinunog siya. Makalipas ang 1 linggo na naginip si Godow kung saan sinabi sa kanya ng isang batang babae na nagngangalang Pandora na siya ay isinilang na muli bilang isang kampiyan matapos ang kanyang regular na buhay ay kinuha sa pakikipaglaban kay Veretragna. Pagkagising ay nakita niyang nakatulog na siya at nagmamadaling maghanda. Tinitingnan niya ang sarili sa salamin nang makita niya si Erica sa kanyang kama na halos hindi natatakpan ng mga kumot ang kanyang plot. Ilang sandali pa si Shizuko ay nagtatanong sa kanya tungkol sa kanilang bagong bisita. Wala raw siyang ideya na sinundan siya ni Erica pabalik sa Japan ngunit pagkatapos ay sinimulan niyang sabihin na pareho silang soulmate. Nagsimula siyang madismaya dahil alam niyang wala siyang sapat na palso para mapaibig siya sa magdamag ngunit napansin niyang malapit nang lumabas ang mga melon nito at tumalikod habang sinusubukan nitong gamitin ang mga ito laban sa kanya. Sa paaralan ng maglaon sinuri siya ng isa sa kanyang mga kaklase at nagsimulang magsalita tungkol sa isang bagong estudyante mula sa Italia na may pinakadakilang card sa mukha na kilala ng tao. Si Godow ay halos hindi nagbigay pansin at nagsimulang maalala ang nangyari pagkatapos ng laban kay Veretragna. Ipinaliwanag ni Erica na ang halik ang siyang nagbukas ng mga kapangyarihang ginamit niya para buhayin ang espada. Sinabi sa kanya ni Veretragna na magsanay para sa kanilang susunod na laban bago siya gumuho. Iniisip pa niya ang kanyang bagong kapangyarihan nang bigla niyang maalala ang sinabi ng kanyang mga kaklase tungkol sa isang Italian exchange student. Sa sandaling iyon pinapasok ng guro si Erica at nagpakilala siya sa buong klase. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila na si Godow ay ang kanyang tunay na pag-ibig at binigyan siya ng isang halik sa pisngi bago gumamit ng magic control para makakuha ng upuan sa tabi niya. Sinusubukan niyang palamigin siya nang hilahin siya ng kanyang mga kaklase sa beta sim para sa isang interogasyon at pambubugbog. Nang si Erica ay nagsimulang magtulala sa pamamagitan ng pagpapaliwanag ng kanilang cuddling routine hinawakan niya ang kanyang braso at tumakbo palabas bago nakita na ang taong hinugot niya ay isang babae na nagngangalang Yuri. Noong panahong iyon isang batang babae na nagngangalang Liliana ang nakaluhod sa harap ng isang kampiyan na nagngangalang Vauban. Nang lumitaw ang isa sa kanyang mga pagkakatawang tao sinabi sa kanya ni Vauban na kumuha ng banal na instrumento bago ang hula ng gabing walang bituin. Pagkatapos ng klase inihatid ni Godow si Yuri pauwi at humingi ng paumanhin dahil sa pagtatangkang hilahin ang kanyang braso. Bigla siyang nagsimulang magmakaawa sa kanya na iligtas ang kanyang buhay habang tinatawag siyang hari. Sa susunod na sandali nagpakita si Amakaso at nagpakilala habang tinutukoy din si Godow bilang hari.
Di nagtagal sila ay nasa isang templo at ipinaliwanag ni Amakaso na siya ay bahagi ng isang ahensya ng gobyerno na inatas ang mag-imbestiga sa mga mahiwagang pangyayari. Pagkatapos ay lumabas si Yuri at humingi ng paumanhin sa paghawak sa kanya kahit na alam niyang siya ang ikapitong kampiwan at sinabi niya sa kanila na itigil ang pagtrato sa kanya na parang royalty. Habang si Yuri ay nagsimulang maguluhan sa kanyang aura may sinabi si Amakaso sa kanya tungkol kay Erika. Nang makauwi siya sa ibang pagkakataon sinalubong siya ni Shizuka gamit ang isang kutsara sa noggin at sinabi sa kanya na kumakalat ang mga tsismis sa paaralan pagkatapos niyang sunggaban si Yuri. Nang banggitin niya si Erika bigla itong namudswing at pumunta sa kwarto niya. Matapos matulog naalala niya ang pagpapakita ni Amakaso ng kagandahan ni Erika na pagkatapos ay sinabi niyang ginagamit niya ito upang linlangin siya na sumali sa Copper Black Cross. Sa sandaling lumingon siya sa kanyang gilid ay nakita niya sa tabi niya at agad niyang sinimulan ang pagkatunaw ng utak niya sa kanyang mga alindog. Pagkatapos bumangon sinabi niya sa kanya na itigil ang pagpapanggap na gusto siya at sabihin sa kanya kung ano ang gusto niya. Pagkatapos ay tumugon siya sa pamamagitan ng paghiling sa kanya na gumugol ng isang araw sa kanya upang maipakita niya sa kanya ang kanyang tunay na nararamdaman. Kinabukasan kasama niya si Ariana na sinusubukang unawain kung bakit ang ideya ni Erika na mag-hangout ay bumalik sa Italia. Pagkatapos niyang iwan siya para magnegosyo biglang nagbago ang kapaligiran at nakita niya ang isang nakakatuwang babae na nakatayo ilang talampakan mula sa kanya. Sa sandaling tinanong niya kung siya ay isang Diyos kumilos siya ng mas mabilis kaysa sa bilis ng liwanag. Habang may sinasabi tungkol sa paghahanap ng ahas hinamon niya ito na lumaban ngunit tinanggihan niya ang alok kaya tinawag niya itong panluloko at ginamit ang kanyang mga kwago upang mawala. Noon lang nagpakita si Erika at ipinakilala siya sa mga kinatawan ng Italy mula sa Council of Magic na aniya ay naroon upang subukan ang kanyang lakas. Pagkatapos ay ipinatawag niya ang Iron Lion at binunot ang kanyang espada bago siya inatake at halos buksan ang loob nito. Matapos sabihin sa kanya na magseryoso pinalabas niya ang Iron Lion at ipinadala ito laban sa kanya. Gamit ang toro mula sa pagkakatawang tao ni Veretragna hinawakan niya ang leon sa pamamagitan ng mga ngipin nito at binasag ito sa dingding. Pagkatapos ay pumalit ang Lion of Light at ginamit niya ang bilis ng raptor para umiwas hanggang sa matamaan siya ng isa sa mga pag-atake nito. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Erika na kailangan niyang gumawa ng mas mahusay at ginamit ang kanyang mahiwagang pagkakataon upang matakpan ang lugar sa madilim na enerhiya bago nagpakawala ng nagninangas na buhawi. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Gado na nahulog siya sa kanyang bitag at ipinatawag ang Great Boar. Sa pagpasok nito nagawa niyang iwasan ito kaya tumakbo ito sa Colosseum sa likuran niya. Pagkababa niya sinunggaban siya nito at tinanong kung mayroon pa siyang natitirang trick kaya inamin niya ang pagkatalo. Nang makita ang kanyang pagganap ang mga kinatawan ng konseho ay nag-usap sa kanilang mga sarili at nagpasya na ipagkatiwala ang banal na instrumento sa kanyang pangangalaga habang pinalakpakan nila siya. Humingi si Erika ng isang celebratory kiss at tumalon ito sa kanya. Nang muli itong sumubok hiniling nitong malaman ang tunay na dahilan ng biglaang pagkalulong nito sa kanya at buong tapang nitong sinabi na ito ay dahil lamang sa pagmamahal nito sa kanya. Agad na bumaba ang kanyang bantay habang nakatitig ng malalim sa kanyang kaluluwa at habang ipinapakita nito sa kanya ang isang mahiwagang bagay si Liliana ay nanunood mula sa isang sulok. Kaya sinabi sa kanya ni Amakaso na subukang tanungin siya tungkol dito. Nakita niya si Gado na papasok din sa paaralan kasama si Erika na nakakapit sa kanya habang nagsasalita bago sila kumaway at nagtungo sa kanyang upuan. Nang tanungin ni Gado ang sikreto sa kanyang katanyagan sinabihan niya itong manatili sa pagiging arm candy niya. Pagkatapos ay narinig niya ang ibang mga estudyante na nag-uusap tungkol sa kanya na nag-drain ng kanyang aura kaya sinabi niya sa kanya na bigyang pansin lamang ang kanyang sasabihin. Ilang sandali pa lumabas na lang ito para magpahangin nang makilala niya si Yuri na humiling na makipagkita mamaya. Kinalaunan sa araw na iyon pumunta siya sa bubong at humingi ng paumanhin sa pagiging huli ngunit pagkatapos ay binati siya nito muli bilang isang hari at kinailangan niyang ipaliwanag kung paano niya ito nagustuhan. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya ang tungkol sa sinabi ni Amakaso at tinanong kung siya ay nagtataglay ng isang banal na instrumento na may kakayahang wakasan ang mundo. Matapos ipaliwanag na hindi niya alam kung ano ang isang banal na instrumento gumaan ang pakiramdam. Sa susunod na sandali ibinagsak niya ito sa kanyang palad at sinabi sa kanya na ibinigay ito sa kanya ni Erika sa Roma.
Sinusubukan pa niyang ipaliwanag ang kanyang sarili nang sumabog ito sa kanyang mukha. Ang templo ng Maglaon sinabi niya sa kanya ang tungkol sa isang propesya na nagsasalita ng kapahamakan para sa sibilisasyon kung ang isang Diyos ay nabawi ang tunay na anyo nito. Ang propesya ay nagmula kay Prinsesa Alice na umakyat na sa langit. Matapos ipaliwanag na ang ahas ay isang pagpapakita ng banal na kapangyarihan ng Gorgon na nakatakdang baguhin ang isang sinasabi niya sa kanya na kahit na isara ito ay halos imposible nang magpakita si Erika at sinabihan siyang kumuha ng sarili niyang lalaki. Pagkatapos ay hiniling ni Yuri na malaman kung bakit hinayaan niyang dalhin niya ang instrumento sa Japan sa halip na hawakan ito pabalik sa Roma at sinabi niya na ang lahat ay nasa Godo dahil isang kampiwan lamang ang maaaring tumayo laban sa Diyosa. Pagkatapos ay sinabi niya kay Yuri na gamitin ang kanyang spirit vision para subukang maghanap ng isang bagay na konektado sa Gorgon Stone. Tapos lumipad sa kanila ang isang kwago, humarap sa kanila si Athena at muling hinamon si Godo. Tinanggihan niya siya kaya hiniling niya ang batong Gorgon at sinabi sa kanya na kailangan nilang ipaglaban ito. Sinubukan siyang kausapin ni Erika, tapos maramdaman ang kapangyarihan ni Godo na isip niyang ayusin ang mga bagay ng mapayapa at nagustuhan niya ang ideya, ngunit niya si Godo bago hinawakan ito sa balikat at sinabihan itong pag-isipang baguhin ang kanyang trabaho. Bigmatapos ngunit kalaunan ay nakuha nila at siya ay nahulog. Pagkatapos ay kumawala si Erika mula sa globo at Erika ay sumingit at Athena na napakabilis. Ang isang maliit na hiwa. Pagkatapos madaling gumaling si Athena, pinasabog niya si Erika at napagtanto na isa itong shadow clone bago nakanap kay Yuri. Pagkatapos niyang sabihin sa kanya na ang tanging paraan para talunin si Athena ay ang gintong espada, bumangon siya at sa sobrang dami ng impormasyon tungkol kay Athena para turuan siya ng mga salita, sinabi niya sa kanya ang ibang paraan at ginamit ang kapangyarihan ng kanyang mga labi para ituro sa kanya ang lahat ng kailangan niyang malaman. Gorgon Star. Sa ilang segundo ang Japan ay nahulog sa isang alon ng kadiliman na nakaapekto rin sa electronics. Matapos tanggihan ang update ng panahon, tumingin si Emma Kaso at pinaalalahanan si Yuri ng propesya ng gabing walang bituin. Pagkatapos ay iminungkahi niya na itapon ang kotse upang maiwasan ang pagtabi ng bato sa isang lugar. Noong panahong iyon umaawit si Athena upang panatilihing lumalaganap ang kadiliman bago tumawag ng higit pang mga kwago upang hanapin ang bato. Para makaiwas sa traffic, nagmaneho si Ariana sa walkway at ilang sandali pa nagsimulang sumunod sa kanila ang ilan sa mga kwago ni Athena. Sinabi sa kanya ni Erika na sila ay mga ahas ng Diyos ng kamatayan na ikinalito niya dahil si Athena ang di umano'y Diyosa ng karunungan. Pagkatapos ay nag-alok siya na ipagpatuloy ang kanilang klase ng halik. Napansin niya na mas pinapansin sila ni Ariana kaysa sa kalsada kaya nakiusap siya na tigilan na niya ang pag-arte na parang may mga nakaligtas silang buhay na nakatago. Bago makapagsimula si Erika, nakatanggap sila ng tawag mula kay Yuri na gustong sabihin sa kanya na nahihirapan pa rin siya sa selyo. Matapos sabihin sa kanya na tawagan ang kanyang pangalan, napunta siya sa problema kay Athena. Ibinaba niya ang tawag at ibinalik ang telepono kay Emma Kaso na agad na umalis upang maghanap ng tutulong sa selyo. Hindi nagtagal nasira ni Ariana ang makina ng sasakyan kaya tumakbo sina Erika at Godo. Habang tumatakbo sila, binigyan siya ni Erika ng pahintulot na idagdag si Yuri sa kanilang harem, ngunit sinabi sa kanya na siya ay palaging magiging kanyang numero unong asong babae. Sa sumunod na sandali nakakita sila ng kulog at nalaman na natagpuan ni Athena si Yuri. Hiniling niya ang bato ngunit tumanggi si Yuri na ibigay ito at pinaandar ang kalasag. Sa pagkibot ng daliri, dahan daw ang binasag ni Athena ang kalasag hanggang sa pumutok ito at yakapin ni Yuri si Liliana. Ang Magic Blast ay nauwi sa pagiging sobra para sa kanya at itinulak silang dalawa pabalik. Pagkatapos makabangon, sinubukan ni Yuri na kunin ang bato ngunit hinampes siya ni Athena dito at agad na sinimulan itong i-activate. Gamit ang isang sinaunang awit, ginamit niya ang bato upang mabawi ang mga kapangyarihang dating taglay niya hanggang sa siya ay pumasok sa kanyang tunay na anyo. Naalala ang sinabi sa kanya ni Godo sa telepono, sinabi niya kay Athena na darating siya para ibaba siya. Habang tinatawag niya ang kanyang pangalan, nagsimula siyang mawala ng malay at bumagsak muli sa kanyang mga bisig nang lumitaw siya. Dumating din si Erika at sinubukang kausapin si Liliana ngunit hindi na niya binalak na mabulunan ulit at umalis. Hindi inaasahan ni Athena na makakaligtas si Godo sa kanyang halik ng kamatayan kaya pinuri niya ang lakas nito at nangakong sisiguraduhin na hindi na siya makakaligtas sa susunod. Biglang umubo si Yuri sa epekto ng makamandag na mahika ni Athena kaya hinugot ni Godo ang gininto ang espada at ginamit ito para pagalingin siya.
Pagkatapos ay binigyan niya ng huling pagkakataon si Athena upang maiwasan ang labanan ngunit sabik itong subukan ang kanyang kapangyarihan at sinabihan siyang ihanda ang sarili bago sumabog. Matapos itong harangin sinabihan niya ang mga babae na umalis sa daan para mahawakan niya si Athena. Ngunit pagkatapos ay nagpa siya si Erika na tapusin ang pagbibigay sa kanya ng aralin sa kasaysayan gamit ang kanyang mga labi. Bago ang lahat mga lodi, introduce ko muna kayo sa sponsor ng video at ito ay ang X-World. Isang play turned out na kung saan pwede kang kumita sa pamamagitan lamang ng paglalaro ng mga paborito ninyong laro. Ang kailangan mo lang gawin ay ang mag-ipon ng mga tinatawag na build tokens na pwede mong e-trade USDT at ma-withdraw using GCash, bank account at iba pa. Maraming paraan dito para makapag-ipon ng build-in tokens. Una ay itong pets na nakapag-generate ng mga build tokens at libre mo lang itong makukuha pagbukas mo pa lang ng apps. Mas mabilis mo din mapapa-level ang mga pets kapag ipinagsama mo ang magkaparehong pets. Pero kung gusto nyo namang mag-upgrade pa, para mas marami pa kayong makuhang build token ay pwede rin naman kayong mag-invest sa mga tinatawag na X-Sprite. Mga NFT monsters na pwede na ring i-trade at dahil may discount voucher kayo na matatanggap kapag nag-invest kayo dyan. Dahil may bonus link na $4 sa kahit sino mang mag-top up ng $2 lamang. Bukod pa doon ay pwede rin naman na maglaro lang ng mga paborito ninyong games tulad ng Mobile Legends at iba pa. Pero I highly recommend na dito kayo maglaro sa mga high build apps para mas marami pa kayo na pwede ninyo na makuha na tokens. Kaya naman kung interesado kayo ay maaari ninyong gamitin ang aking referral gift code para may bonus na kayong matatanggap pagpasok nyo pa lang sa apps. Para sa aking gift code ay i-type nyo lang ang Anika PH na puro small letter lang, para naman sa aking invitation code ay type nyo lang ang 6, 9, F, 7, E, B limited lamang ang magandang offer na ito kaya kung gamer ka ay dito ka na sa X-World na ang laro mo ay maaari ka pang kumita, ilalagay ko na lang sa description ang link ng app para kung interesado ka ay ma-download mo ito, balik na tayo sa video. Matapos ay activate ang isang magic space na natatakpan ng mga golden sword pinaandar din niya ang kanyang magic at nagsimulang umatake. Habang ang mga batang babae ay nanunood gamit ang pangitain ng espiritu umiwas siya hanggang sa ang kanyang mga pag-atake ay masyadong mahawakan kaya tumakbo siya pabalik. Pagkatapos ay tinawag niya ang kanyang mga ahas upang tapusin siya ngunit pagkatapos ay sinabi niya na ang pagtakbo ay sinadya upang ipatawag siya sa kanila. Habang ipinapaalala sa kanya ang mga kapintasan na mayroon siya ayon sa natutunan niya kay Erika ginamit niya ang mga espada upang gawing mga nakakabasag na bato ang mga ahas. Pagod na marinig siya ng yap tungkol sa kanya sinubukan ni Athena na ikulong siya gamit ang isang arrow ng kamatayan ngunit madali niya itong winasak at patuloy na sinasabi sa kanya ang tungkol sa kanyang pagkabigo sa pag-iral habang inaatake siya. Umatras siya at sinubukang salakayin siya gamit ang lahat ng talon ngunit pinigilan ito ng kanyang divinity barrier. Matapos gamitin ang verbal na pang-aabuso upang mapahina ang kanyang mga depensa sinisingil niya ito at ginamit ang espada para basagin ito. Alam ni Erika na nakalagpas na siya sa barrier ngunit hindi na niya makita ang espasyo ibig sabihin ay naubos na ang magic ng espada kaya iniwan niya si Yuri para hawakan ang iba. Noon nalaman ni Athena na ginagamit niya ang mahika ni Vairetragna at sinimulan siyang salakayin. Matapos putulin ang kanyang braso at itulak siya pabalik itinapon niya ang espada at nagpa siya na gamitin ang kanyang trump card. Gamit ang isang panalangin inilabas niya ang araw at ipinatawag ang nagninangas na kabayong lalaki. Hinarang ni Athena ang nagninangas na putok nito gamit ang isang kalasag ngunit pagkatapos ay nakuha ni Godo ang sibat ni Erika at pinalipad ito sa kanyang lakas ng loob. Pagkatapos ay ibinagsak niya ang kalasag na iniwan siyang bukas sa isang pagsabog mula sa kabayong lalaki. Sa susunod na sandali ang bato ay bumalik sa normal habang siya ay naibalik sa kanyang font size na anyo at si Godo ay huminga ng ilang segundo. Bumangon si Athena at sinabihan siyang tapusin siya ngunit nagpa siya siyang palayain siya at nangako siyang tatandaan ang pangalan nito bago mawala sa gabi. Matapos siyang tawagin ni Erika na bobo dahil sa hindi niya pagtapos at pagkuha ng kanyang kapangyarihan na abutan sila ni Yuri at itinuro ang bunganga na kanyang nilikha. Kinabukasan nag-aalmusal siya kasama si Shizuko nang muling nagpakita si Erika at sinabi sa kanya na isinama niya si Yuri. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Yuri na gusto rin niyang makatanggap ng atensyon at nauwi sa halos hatiin siya sa kalahati habang sinusubukang hilahin siya palayo kay Erika. Pagkaraan ng mga araw si Godo ay nasa lugar ni Erika na sinusubukan siyang gisingin. Nang gawin niya ito pinrotektahan niya ang kanyang mga mata mula sa hypnosis ng kanyang balak at sinabi sa kanya na takpan ang mga ito.
Pagkatapos ay humingi siya ng tulong sa kanya at nagsimula siyang malaman kung paano gumagana ang Ling-Iri. Gamit ang Spirit Vision pinanood ni Yuri si Liliana na kumukuha ng mga utos mula kay Vauban tungkol sa isang partikular na ritual hanggang sa maalis siya mula sa mukha nito. Ilang sandali pa nag-iimpake na siya ng kanyang tanghalian nang kumagit si Akari at sinabihan siyang perpekto ito para kay Godo. Malamang na narinig niya ang tungkol sa kanya mula kay Amakaso at tinanong kung nagsimula na ang kanyang mga alindog sa kanya. Pagkatapos magbigay sa kanya ng ilang mga kulturang mungkahi na labis para sa kanyang utak na hawakan si Akari ay naglabas ng isang mas malaking kahon at niripak ang tanghalian upang magkaroon siya ng sapat na makakain kasama si Godo. Habang naglalakad siya papunta sa kanyang classroom ay iniisip niya ang mga posibilidad na maging bagong babae nito ngunit pagdating niya ay nakita niya si Erika na kasama nito. Gaya ng dati ikinwento niya sa buong klase ang nangyari ng umagang iyon at sinubukan niyang ipagtanggol ang sarili ngunit ginawa lang itong mas nakakatakot kaysa sa kinakailangan. Matapos siyang takutin ng kanyang psychodeath na titig pinagalitan siya ni Yuri at sinabihan si Erika na kumilos bilang siya ay iginagalang na kabalyero. Sinabi sa kanya ni Erika na itigil ang pakikialam sa kanyang sesyon ng pag-ibig at nagkaroon sila ng aura-infused na titig upang igiit ang pangangibabaw. Maya-maya si Erika ay nangingibabaw sa larong baseball at habang ang kanilang mga kaklase ay nagyaya sa kanya si Yuri ay nagtanong kay Godo kung siya ay naglalaro ng mahika. Matapos ipaliwanag na gusto ni Erika na maglaro ng pata sa kabila ng pagkakaroon ng isang mahiwagang gilid sinabi sa kanya ni Yuri na ipinagmamalaki niya ang pagiging isang sopa na patatas. Pagkatapos ay nagpakita si Erika na nagsasabing gusto niyang mag-pitch ng mga fastball at kailangan niyang mahuli ang mga ito dahil dati siyang catcher ngunit tumanggi siya. Sinabi sa kanila ni Godo na siya ang dating star player sa middle school ngunit dahil sa pinsala sa balikat ay huminto siya sa pagiging susunod na Jackie Robinson. Ang kanyang mga bagong kapangyarihan ay gumaling na sa pinsala ngunit ayaw niyang gamitin ang mga ito dahil itinuturing niya itong panloloko. Pagkatapos ay nagpasya si Erika na hamanin si Yuri sa isang laro upang magpasya kung sino sa kanila ang karapat-dapat sa kanya at tinanggap niya. Sa field ilang sandali mamaya si Godo ay nasa isang catcher's gear matapos makalimutan ang kanyang self-righteous speech at ang espiritong pangitain ni Yuri ay biglang nagbigay sa kanya ng hula sa paghagis ni Erika. Matapos sabihin kay Godo ang kanyang nakita sinabihan siya nito na tumutok sa kanyang indayog at pamwesto. Habang ginawa ni Erika ang unang paghagis naalala niya ang mga tagubilin ni Godo at inindayog ang paniki ngunit halos kasing bilis siya ng isang liwanag. Matapos mapalampas ang pangalawa tumawag si Godo ng timeout at nakitang sisubog na ang kanyang baga kaya sinabi niya sa kanya na mag-focus sa pagtsempo ng swing sa halip. Habang ginawa ni Erika ang huling paghagis na gawa niyang i-time ito ng tama at nataman ang isang bagay ngunit ito pala ay helmet ni Godo habang halos napalitan ng baseball ang mga ball ang dala niya. Habang sinusubukan niyang ibalik siya mula sa kabilang panig sinusuri ng mga espesyalista ang bunganga mula sa pakikipaglaban niya kay Athena at pinapanood sila ni Liliana. Sa sandaling iyon nagpakita si Emma Kaso at ipinaliwanag ang kanyang sorpresa sa pagkakita ng isang Grand Knight ng Bronze Black Cross ngunit hindi siya naghahanap upang makipag-chat at agad na umalis. Bumalik sa paaralan oras na para sa tanghalian kaya't inilabas ni na Erika at Godo ang kanilang mga kahon at naisip na si Yuri ay may tiyan ng espirito nang ilabas niya ang kahon upang bitbitin na nakabalot. Sinabi niya sa kanila na ito ay para sa kanilang tatlo at si Erika ay hindi nag-aksaya ng oras sa pagkuha ng isang egg roll. Matapos purihin ni Godo ang kanyang pagluluto sinabi ni Erika na sobra-sobra ang ginagawa niya para sa kanyang atensyon at sinubukan niyang tanggihan ito na sinasabing siya ay naghahanap lamang sa kanya. Pagkatapos ay tinanong ni Erika ang tungkol sa telepono na ginamit niya noong insidente sa Athena at sinabi niya na ito ay kay Emma Kaso kaya sinabi ni Erika kay Godo na tulungan siyang makakuha ng isa pagkatapos ng klase. Matapos ipakita kung paano gumagana ang isang telepono para maunawaan ito ng kanyang backwater brain cells iminungkahi niyang ipadala kay Godo ang kanyang mga plot pick at natakot si Yuri bago tumakbo. Pagkatapos ay sinabi ni Erika kay Godo na ipagsapalaran siya at isama siya sa kanyang harem para magamit nila ang kanyang pangitain sa espiritu. Pagkatapos ng paaralan pumunta sila sa tindahan ng telepono at agad na dinaluhan ngunit napansin niya na hindi siya komportable at sinabihan ang sales rep na bigyan sila ng espasyo. Pagkatapos ay ipinakita niya sa kanya ang kanyang telepono at nagpasya siyang kumuha ng isang katulad nito ngunit habang nag-uusap sila naramdaman niyang may nanunood sa kanila. Nang wala silang makitang tao sinisi niya ito sa sobrang aktibo niyang imahinasyon ngunit sa totoo lang ay si Liliano ang nanunood sa kanila mula sa isang rooftop.
Nang gabing iyon nakipagpalitan siya ng mga detalye sa kanya at halos mabaliw habang tinuturuan siya kung paano tumawag sa telepono. Pagkauwi narinig ni Godo ang pagring ng telepono sa bahay at sinagot ngunit agad niyang nakilala ang boses at ibinaba ang tawag. Maya-maya lang ay nag-ring ang phone niya kaya sumagot siya at sinabihan si Donnie na huwag na siyang tawagan at magbestis daw sila. Si Donnie ay nangingisda at nais siyang suriin pagkatapos makabawi mula sa kanilang away sa Italia at sinabi sa kanya ang tungkol kay Vauban. Nais niyang makipaglaban si Godo sa kinatatakutang kampo dahil siya ay kasalukuyang nasa Japan ngunit hindi pa handa si Godo para sa isa pang malapit kamatayang karanasan at ibinaba ang telepono upang mag-isip. Nasa paliguan si Erika nang pumasok si Liliano matapos ilabas ang mga temple guard at itinulak siya habang tinatawag siya ni Godo. Nagising siya ilang sandali at nakita si Vauban na nagpaalala sa kanya ng isang partikular na ritual na itinayan niya ang kanyang buhay at sinabing siya ay naging pag-aari niya. Bumalik sa templo ipinaliwanag ni Amakaso kung ano ang nangyari kina Godo at Erika at sinabi sa kanila na malamang na kinuha siya ni Vauban upang tapusin ang sinimulan niya 4 na taon na ang nakararaan. Nangako si Godo na ibabalik siya ngunit sinabi sa kanya ni Erika na isaalang-alang ang mga panganib. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya ang tungkol sa tawag kay Donnie at ang kanyang desisyon na gamitin ang pagkidnap bilang isang pagkakataon upang mahanap si Vauban. Pagkatapos ay hiniling niya na sumama sa kanya kaya hiniling nila kay Anakaso ang hideout ni Vauban. Noong panahong iyon si Yuri ay nasa tabi ng bintana iniisip ang tungkol sa kahilingan ni Vauban sa kanya na ipatawag ang isang ereheng Diyos sa Japan. Tumanggi siya alam niyang magdudulot ito ng panganib sa Japan at handa siyang mawala ng buhay dahil dito. Sinabi niya sa kanyang kamatayan na gagawing mas madali ang mga bagay at ipatawag ang kanyang mga undead na tagapaglingkod na siya ay nakulong pagkatapos na mawala ng buhay sa kanila. Nang makita niya sila ginamit niya ang kanyang pangitain sa espiritu upang suriin ang kanyang kapangyarihan at nakita niyang ninakaw niya ang kapangyarihan ni Osiris ang Diyos ng kamatayan ng Ehipto. Matapos makarating sa hideout sinabi ni Erika kay Godo na asahan ang pag-aaway ni Liliana na kapantay niya bilang isang kabalyero. Sa loob agad silang inatake ng mga undead na tagapaglingkod ni Vauban habang ang isa sa kanila ay nagbigay sa kanya ng isang spirit globe upang panoorin. Madali nilang pinutol ang mga undead na tagapaglingkod at tumakbo upang salubungin ang isang mangkukulam na nagpatawag ng isang higanteng golem. Nataman si Erika ngunit agad itong gumaling kaya nagsimulang maniningil si Godo para gamitin ang kanyang kapangyarihan. Pinigilan niya ito sinasabing alam niya ang isang madaling paraan upang talunin ito. Matapos makaiwas ng suntok tinakbuhan niya ang braso nito at pinalitan ang pangalan nito ng Meth na agad namang nagpadurog. Noong panahong iyon binigyan ni Liliana si Yuri ng isang tasa ng tsaa bilang paghingi ng tawad sa pagkidnap sa kanya bago sinabing naramdaman niya ang pagpasok ni Godo. Sinabi niya na siya ay kay takot gaya ni Vauban ngunit iba ang opinyon ni Yuri. Tumanggi siyang tanggapin si Godo na hindi mabuti kaya sinabihan siya ni Liliana na maghanda para sa ritual at umalis. Noon sinusubukan ni Godo at Erika na labanan ang isang mamamana na ginamit ang kadiliman sa kanyang kalamangan. Gamit ang kanyang kapangyarihan inilantad niya ang kanyang lokasyon at ipinatawag ang Iron Lion na pagkatapos ay pinunit ang mamamana. Nagsimulang maramdaman ni Godo na naiwan siya sa aksyon kaya sinabi niya sa kanya na isave ang kanyang enerhiya para kay Vauban na aniya ay ang pinakabrutal sa lahat ng mga kampiyan. Matapos makipag-usap sa isang flame-shooting wizard nakarating sila sa mga silid ni Vauban kung saan siya naghihintay kasama ang kanyang mga lobo. Agad niyang hiniling ang paggalang kay Godo at nilinaw na lampas siya sa anumang bagay na napag-usapan ng baguhan. Matapos sabihin sa kanya ni Godo na ibalik si Yuri nagsimulang magyabang si Vauban tungkol sa kanyang mga nagawa kaya pinutol siya ni Godo upang bumalik sa pangunahing agenda. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Vauban na si Yuri ay isang mahalagang pag-aari na mayroon siyang mga karapatan at tinanong kung nagdala siya ng anumang bagay na katumbas ng halaga upang ibigay sa kanya bilang kapalit nito. Pagkatapos ay pinigilan siya ni Erika at ipinaalala ang tawag nila sa bestie na si Donnie. Naintriga si Vauban sa kanyang pag-aangkin na si Godo ay kaibigan ni Donnie at hiniling sa kanya na magpaliwanag. Siya ay formal na nagpakilala at sinabi sa kanya ang tungkol sa isang tunggalian ni na Donnie at Godo na nauwi sa isang tabla. Nagpalitan sila ng impormasyon mula noon at tinawagan umano ni Donnie si Godo para mangako na ipapadala si Vauban sa isang retirement home o langit. Agad na sinubukan ni Godo na tanggihan ang kanyang pinalaking bersyon ng tawag ngunit sapat na ang narinig ni Vauban at tinanong kung siya ang isa sa nanligaw kay Athena.
Pagkatapos niyang sabihin sa kanya ang tungkol sa kung paano niya binigyan ng pahintulot si Athena na manatiling umiiral, sinabi sa kanya ni Vauban na si Athena ay nasa kanyang radar ng maraming taon. Nagpatawag din siya ng isa pang Diyos 4 na taon na ang nakalilipas sa tulong ni Yuri, ngunit pagkatapos natalo siya ni Doni upang habulin. Sa halip na gawing pretzel si Godo, nagpasya si Vauban na gumawa ng proposal sa kanya at inilabas si Yuri. Ilang sandali pa nasa sasakyan na silang lahat matapos silang bigyan ni Vauban ng 30 minutong head start na may hamon na iwasan siya hanggang sa pagsikat ng araw. Sinisikap ni Godo na humanap ng paraan para makakuha ng impormasyon sa pinagmulan ng kapangyarihan ni Vauban nang sabihin sa kanila ni Yuri na iwan siya. Sinabi niya na magiging maayos silang lahat dahil gusto lang ni Vauban ang tulong niya sa ritual. Ngunit pagkatapos ay ipinaalala ni Erika sa kanya ang ritual mula sa 4 na taon na ang nakalilipas kung saan nagsakripisyo siya ng 30 tao at iniwan silang mas masahol pa kaysa sa mga psychiatric na pasyente. Bagamat nakaligtas sina Erika at Liliana, maliit ang tsansa na muli siyang makalabas, kaya tumanggi si Godo na bumalik siya. Matapos makalabas sa lagusan, naubusan sila ng ulo at ilang pack ng mga lobo ang agad na naabutan sila. Ibinaba ni Ariana ang pedal ng gas at nagsimulang magsalita si Yuri tungkol sa pagbabalik muli, kaya ibinalik ni Godo ang kanyang telepono sa kanya at nangakong sisiguraduhin na matatalo si Vauban. Sinasabi ni Erika kay Yuri na huwag masyadong matuwa sa pagdanas ng alindog ni Godo nang magsimulang humabol muli ang mga lobo. Sa isang tiyak na punto, iniwan nilang lahat ang kotse at sinabi ni Erika kay Ariana na makabalik ng ligtas bago silang lahat ay tumakbo sa isang evacuated facility. Ilang sandali pa napalibutan sila ng mga lobo ni Vauban at nagsimulang umahan si Godo, ngunit pagkatapos ay pinigilan muli siya ni Erika at nagdasal. Doblehin nila ang kanyang espada bago pinutol ang lahat ng pakete sa isang iglap. Sa sandaling iyon, gumawa si Gauben ng isang dramatikong pasukan na nagsimulang magbigay ng ik kay Godo at tinanong kung handa na ba siya para sa kanilang labanan. Ipinatawag ni Vauban ang isang hukbo ng mga undead na tagapaglingkod at sinabing sila ang pinakamalakas na kabalyero na kanyang natalo. Sa pagkakataong ito, hinayaan ni Erika si Godo na gawin ang kanyang bagay, kaya sinimulan niyang ipatawag ang naglalagablab na kabayong lalaki na nagulat kay Vauban. Sa sumunod na sandali, nag-transform si Vauban bilang isang taong lobo at nilamon ang kabayong lalaki at ang apoy nito bago tinanong kung talagang natalo ni Godo si Athena o sinuwerte lang. Napagpasyahan niyang hayaan ang kanyang mga undead na kabalyero na panatilihin silang abala, at habang nilalabanan sila ni Erika, nag-overdrive ang utak ni Godo habang nagpupumilit siyang malaman ang susunod niyang gagawin. Matapos siyang bawiin ni Yuri, sinabihan niya si Erika na mag-regroup sa ibang lokasyon at nagdasal para buhayin ang kanyang bilis na ginamit niya upang dalhin si Yuri sa ligtas na lugar. Nasa helipad siya noon at kalalabas lang ng huling undead night nang magpakita ang Liana at sumumpa na matatalo siya. Di nagtagal, nakarating din si Godo sa isang ligtas na gusali kasama si Yuri, ngunit pagkatapos ay nagsimulang tumibok ang kanyang puso mula sa kanyang dibdib. Sinubukan siya ni Yuri na pagalingin gamit ang kanyang mahika, ngunit wala itong epekto at sinabi niya sa kanya na kailangan itong iturok sa kanya. Napagtanto na ang iniksyon ay ang palagiang mga halik na binigay ni Erika sa kanya, pinaupo niya ito at sinimulang imasahe ang dibdib nito para lang makawala sa lasa ng hininga nito. Bumalik sa helipad ang mga batang babae ay lumilipat mula sa pisikal tungo sa pandiwang labanan hanggang sa nagpasya ang Liana na gawin ang mga bagay sa isang bingo sa pamamagitan ng isang aerial na pag-atake na lumiwanag sa gusali. Dahil sa pagod sa kabog ng dibdib ni Yuri, nagsimulang magtanong si Godo tungkol sa kapangyarihan ni Vauban, umaasang hahalikan niya ang impormasyon sa utak nito, ngunit tila wala siyang alam tungkol dito. Sa sandaling iyon, nag-activate ang kanyang spirit vision at sinisikap niyang ipapaliwanag ito sa kanya, ngunit pagkatapos ay nagpakita si Amakaso at sinabi sa kanila na si Erika ay nasa problema. Sinusubukan niyang takasan ang Liana, ngunit ang hindi niya magawang lumipad ay naging mahirap. Pagkatapos ay tinanong niya ang Liana kung pinili niyang maging asong babae ni Vauban, at sinabi ng Liana kay Erika na ang desisyon niyang pumalakpak kay Godo ang dahilan kung bakit siya pinilit ng kanyang lolo na maglingkod kay Vauban. Ipagpapatuloy niya na sana ang kanyang pag-atake nang marinig niyang sinabihan siya ni Yuri na itigil na ang pagiging alipin ni Vauban. Matapos imungkahi na sumama siya sa harem ni Godo, sinubukan ng Liana na tanggihan ang alok ng dumiretso ang isang billboard para kay Yuri. Matapos siyang iligtas, tumanggi ang Liana na lumipat ng panig at pinuntahan si Erika, ngunit sa sandaling ito binanggit ni Erika ang pambungad na parirala ng kanyang talaarawan na naging dahilan upang siya ay masyadong natigilan para makagalaw.
Habang sinimulang ipaliwanag ni Erika ang Magnum Sausage Fantasies na isinulat niya naramdaman ng Liana na nawawala ang kanyang aura point at nataranta. Hiniling niyang malaman kung paano nakuha ni Erika ang ganoong impormasyon ngunit pagkatapos ay nagbanta si Erika na ilalabas ang lahat kung hindi siya pumayag na maging matalik na kaibigan. Dahil nakataya ang kanyang reputasyon nag-aatubili na ibinaba ng Liana ang kanyang espada at sinabi ni Godo kay Yuri na ipaliwanag kung ano ang nakita niya gamit ang kanyang spirit vision para mapag-usapan nila ito. Ilang sandali pa si Vauban ay umaangal kasama ang kanyang mga lobo nasa sabik sa pangangaso ng si Godo ay nagpakita kasama ang mga batang babae. Matapos opisyal na magbitiw si Liana sa pagiging larwang clap niya tinawag ni Vauban si Godo na mahina dahil umasa sa mga kaibigan at pumalakpak naman si Godo sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na huminto sa paglalaro ng Teen Wolf. Umakyat si Vauban at muling nag-transform ngunit sa pagkakataong ito handa na si Godo at hinalikan si Erika para ipatawag ang gintong espada. Matapos muling likhain ang banal na espasyo nagsimulang takpan ng mga espada ang buong lugar at kumuha ng ilang kilo ng karne mula sa Vauban. Nagpaputok siya ng higit pang mga lobo upang kontrahin ang pag-atake ngunit hindi sila katugma sa hindi mabilang na mga espadang lumilipad sa paligid. Pagkatapos ay nagpasya siyang singilin ng diretso para kay Godo at nauwi sa isang buhawi ng espada. Sa susunod na sandali pinuri ni Vauban ang kanyang mga pagsisikap bago pagalingin ang kanyang mukha at nagpatawag ng higit pang mga undead na mahiwagang kabalyero upang salakayin siya. Ipinagtanggol siya ng mga batang babae at nagpasyang manatili hanggang sa pagsikat ng araw ngunit may ibang plano si Vauban at ipinadala ang pinakamalakas sa mga kabalyero upang tapusin sila. Nahihirapan si Yuri sa pagiging inutil nang bigla siyang nagkaroon ng isa pang pangitain at sinabihan si Godo na baguhin ang kanyang espada. Sinubukan niya ngunit ito ay naging hindi matatag at sinabi sa kanya ni Vauban na kulang siya ng karanasang kailangan upang maalis ito. Nagsimulang sumama muli si Yuri ngunit pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Erika na kulang lang ang alam ni Godo tungkol kay Osiris para kumpletuhin ang pagbabago. Agad na naunawaan ni Yuri ang assignment ikinulong ni Yuri ang kanyang kahinhinan at tumakbo para halikan siya. Siya ay umatras upang matiyak na gusto niya ito at ang kanyang mukha ay nagsabi ng lahat ng ito. Kaya't nagpatuloy sila hanggang sa makumplito ang pagbabagong anyo ng espada at isa pang espasyo ang nalikha na may bagong anyo ng mga espada na nagkalat sa paligid. Sa pamamagitan ng isang kiss and dust history lesson sinabi niya kay Vauban ang pinagmulan ng kanyang kapangyarihan at ginamit ang mga espada para putulin ang lahat ng undead na kabalyero bago ibalik ang espasyo sa normal. Gamaan ang pakiramdam ni Yuri ngunit nakaramdam pa rin si Godo ng panganib at biglang napasandaw sa isang sementadong pader. Pinuri ni Vauban ang kanyang antas ng kasanayan bago tinawag ang mga Diyos ng panahon at ginamit ang kanilang pinagsamang kakayahan sa kidlat upang salakayin siya. Si Godo ay umiwas ngunit halos hindi nakatakas na maging instant abo at sinubukan ng mga batang babae na tumulong ngunit ginamit ni Vauban ang kidlat upang maiwasan sila mula dito. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas sa isang putok na nagpatalsik sa gininto ang espada mula sa kamay ni Godo ngunit habang siya ay nagpapalakas para sa isa pa nagsimulang makarinig si Godo ng mga tinig at ipinatawag ang kambing sa pagsusunog ng bangkay. Bago pa siya makatapos sinaktan siya ni Vauban ngunit nang tumira ang alikabok sumalakay siya gamit ang sarili niyang kidlat at nagawang ilihis ito ni Vauban. Sa sobrang magic na ginamit sa pagsasanay sa kanya si Godo ay lumuhad at ang mga batang babae ay tumayo sa kanyang tabi upang ilipat ang kanilang enerhiya sa kanya. Gamit ito nagawa niyang humawak ng hadlang laban kay Vauban ngunit pagkatapos ay naramdaman niya ang mas maraming kapangyarihan na pumasok at nakita ang mga undead na tagapaglingkod na naglilipat ng kanilang mahika habang nagmamakaawa na palayain. Sa pagsasama-sama ng lahat ng kanilang kapangyarihan kinanselan niya ang kalasag at tinipon ang mga ulap bago nagpababa ng isang kidlat sa antas ng Thor na pumutok kay Vauban hanggang sa sumabog ito sa lupa. Kahit papaano nakaisang piraso pa rin ang pag-akyat ni Vauban sa bunganga at humingi ng isa pang round. Tinanggap ni ngunit pagkatapos ay pinigilan sila ni Yuri at sinusubukang magsalita nang magsimulang sumikat ang araw. Sa wakas ay nagpasya si Vauban na aminin ang pagkatalo at nanumpa na ibagsak si Godo isang araw bago umalis. Matapos bumagsak si Yuri sa kanyang mga bisig sinabi sa kanya ni Liliana na ang pagpapalit ng kuryente ay nakabawas sa puwersa ng kanilang buhay ngunit sinabi ni Yuri na magiging okay siya. Biglang nahulog si Erika kaya tumakbo siya para tingnan siya pero pilit lang niya itong nilapitan para salakayin ang mukha niya. Hindi makayanan ni Liliana na panoorin ang kanilang karumihan ngunit gusto ni Yuri na sumama sa kanya.
Makalipas ang ilang linggo ang mga melon at rice cake na tumatalon-talon ay nakagambala kay Godo mula sa volleyball na sumaire sa gilid ng kanyang mukha. Lumapit si Erika para tingnan siya at pinagalitan siya ni Yuri dahil sa pagiging masyadong agresibo. Pagod na sa kanilang pagtatalo hinayla siya ni Zola sa kanyang mga pitchel ng gatas at nauwi sa pagkasakal sa kanya ang lahat sa kanilang mga pukana. Nang maglaon ng araw na iyon sinisikap ni Yuri na mag-enjoy sa mga hot spring nang pumasok si Zola at tinanong kung nagsimula na ba siyang magustuhan ang Italy. Tumanggi siyang tanggapin ang kanyang mga pagtatangka sa pagtatatag ng isang pagkakaibigan kaya nagpa siya si Zola na magpaka-pisikal sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang mga melon at pagtanggi na bumitaw. Ilang sandali pa pinutol sila ni Ariana sa paghahain ng gatas at na bad trip na basa ang kanyang plot sa puting substance na sinabi sa kanya ni Erika na ibigay sa kanila. Sa karagatan noong panahong iyon sinusubukan ni Erika na makipagtulungan kay Godo ngunit gusto lang niyang maibalik ang kanyang kalayaan. Nang makalapit siya at nangakong magiging malumanay na alala niya kung paano nagsimula ang lahat sa pagpilit nito sa kanya na maglakbay sa Italia. Pagkatapos ay humingi siya ng tirahan kay Zola at sinabi ni Yuri na gusto lang niyang mag-chaperone. Sa sandaling tinanggal ni Erika ang posas upang magsimula tumalon siya sa tubig at lumangoy para sa mahal na buhay. Ilang sandali pa nakita niya ang kanyang sarili na nakatitig sa tatlong plot sa hot spring at sinubukang tumakas ngunit pagkatapos ay pinigilan siya ni Yuri. Nakaluhod siya sa ilang sandali nakikinig habang tinawag siya nitong isang kulturang gumagapang na walang mga hangganan o pakiramdam ng paggalang sa sarili. Kinagabihan nasa isang lugar sa lungsod si Liliana at hinahanap si Donnie. Samantala sa lugar ni Zola tulog na ang lahat maliban kay Godo. Pagkatapos makatakas tumakbo siya para takasan sila ngunit biglang nagbago ang kapaligiran nang lumabas si Athena upang makita siya. Sinabi niya sa kanya na ihinto ang pagiging labis na nahuhumaling sa kanya kaya kailangan niyang ipaalala sa kanya na siya ay teknikal na isang kaaway. Sa susunod na sandali siya ay nasa isang bangka kasama ang kanyang inakay ng hangin nang makita nila ang isang haligi ng mahiwagang enerhiya na inilabas sa Naples. Ilang minuto bago iyon si Donnie ay nasa mga lagusan sa ilalim ng lungsod at kalaunan ay nakakita ng isang magic seal na dinaanan niya bago makarating sa Horion. Sinusubukan niyang i-access ito nang magpakita si Liliana at sinabihan siyang huminto. Ipinaliwanag niya na ang mga antas ng enerhiya ng selyo ay hindi matatag mula noong insidente ng Borgin ngunit hindi niya ito pinansin at sinimulang ilabas ang kanyang espada. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na ang selyo ay masyadong malakas para sa isang karaniwang espada kaya't pinalakas niya ang kapangyarihan at sinabi sa kanya na bigyang pansin ng mabuti bago siya gumamit ng isang indayog upang hatiin ito sa kalahati. Pagkatapos ng enerhiya na inilabas sa atmosfera nakita ito ni Perseus mula sa isang natutulog na bulkan at natuwa. Sa sandaling iyon lumitaw ang isang banal na dragon sa kalangitan at sinabi ni Athena kay Godo na ang presensya nito ay nakaakit kay Perseus. Pinagmamasdan ni Liliana ang paglipad ng dragon hanggang sa bigla itong nazapt at nahulog. Pagdating niya doon nakilala niya si Perseus na pagkatapos ay sinabihan siyang tumayo at bumunot ng kanyang espada. Sinabi niya sa kanya na ang pag-iral ng dragon ay mahalaga sa kaligtasan ng lungsod ngunit tumanggi itong makinig na sinasabing ang kanyang mga tungkulin bilang isang alpha ay mas mahalaga kaysa sa kaligtasan ng sibilyan. Matapos silang matabyunan ng dragon sa apoy nito gumamit siya ng kalasag para protektahan ang sarili ngunit naiwasan ni Perseus ang putok at sinimulang punitin ang dragon. Malapit na niyang mapunta ang huling strike ng protektahan ng isang hadlang ang dragon at nakita niya si Athena. Nagpakita na rin si Godo at sinabi kay Liliana na dinukot siya ni Athena. Ipinagbawal ni Athena ang mga aksyon ni Perseus laban sa dragon kaya kailangan niyang ipaalala sa kanya na hindi siya Targaryen. Matapos niyang masipsip ang dragon at sumakay sa puwersa ng buhay nito naghanda na rin si Perseus na lumaban ngunit pagkatapos ay pinigilan sila ni Godo. Naramdaman ni Perseus ang kanyang kapangyarihan at sinabi sa kanya ni Athena ang tungkol sa kanyang nakakahiyang pagkawala sa kanya. Lumingon sa kanya si Perseus at nagpasya na siya ang magpapainit sa kanyang espada at nagpasya si Athena na bigyan sila ng espasyo para magmanyobra sa isa't isa. Sa sandaling itinutok niya ang espada sa kanya na-activate ni Liliana ang kanyang kapangyarihan at lumipad na kasama niya ipinaliwanag na kailangan niyang maglaan ng ilang oras upang maghanda bago harapin si Perseus. Pagkalapag ng ilang milya ang layo sinabi niya sa kanya na sundan siya sa isang malapit na bronze black cross chapter ngunit gusto niyang malaman kung bakit nagsisimula ang mga Diyos ng isa pang labanan.
Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa pangahas na pag-uugali ni Donnie na hindi nagulat sa kanya kaya lumipat sila sa pag-iisip ng isang plano upang talunin si Perses. Kailangan niya ng higit pang impormasyon tungkol sa kanya kaya nag-alok siya na gamitin ang kanyang pagtuturo ng mahika ngunit pagkatapos ay sinabi niya sa kanya ang tungkol sa paglaban ng kampiwan sa panlabas na mahika. Sa sandaling nabanggit niya na ito ay isang bagay na palaging ginagawa ni Erika naging mapagkompetensya siya at sinabing magagawa niya ang lahat ng makakaya ni Erika. Nang ipaliwanag niya ang halik ay agad na nawala ang kanyang adrenaline rush kaya hindi na siya nagsalita. Noon lang nakita nila ang isang Pegasus sa kalangitan at ang sakay nito ay si Perses na nasa sabik na sa wakas ay natagpuan na sila at tumalon pababa para sa labanan. Agad na binunot ni Liliana ang kanyang espada para protektahan siya at hindi niya pinakinggan ang mga pakiusap nito na bitiwan niya ito. Dahil wala siyang sikmura na humawak ng halik sa halip ay nagpasya siyang singilin ng diretso para sa isang Diyos at madali siyang pinigilan ng dulo ng kanyang espada. Pagkatapos ay pinalakas ni Godo at ipinatawag ang baboy ramo mula sa lupa. Tumakbo ito sa ere kasama ang tatlo sa likod nito hanggang sa binuhat ni Godo si Perses at itinapon ni Sumo. Pagkalapag ng baboy ramo pinalamig ito ni Godo ngunit bumalik si Perses kasama ang Pegasus at ginamit ang kanyang aura para gawing bato ang baboy ramo. Pareho silang tumalon ngunit pagkatapos ay nagsimulang magpaputok si Perses ng naglalagablab na mga arrow kaya na-activate ni Godo ang bilis ng raptor ngunit kinansela ni Perses ang kakayahan. Sa susunod na sandali ang isa sa mga palaso ni Perses ay tumusok sa kanyang dibdib at siya ay nahulog. Habang si Liliana ay nakatayo sa ibabaw ng katawan ni Godo hindi napigilan ni Perses ang isang tiyak na pakiramdam kaya't gumuhit siya ng pangalawang palaso upang makatiyak. Noon lang hiniwa ni Athena ang likod niya gamit ang kanyang side. Pagkatapos sabihin sa kanya na si Godo ay kanya upang talunin tinanong niya kung siya ay mabubuhay sa palaso at sinabi niya sa kanya na siya ay lalakas pa pagkatapos magising kaya si Perses ay sumakay sa Pegasus at nangakong babalik pagkatapos gumaling ng kanyang mga sugat. Pagkatapos ay sinabihan ni Athena si Liliana na ihatid ang mensahe kay Godo at umalis. Si Godo ay nasa limbo muli at nakilala si Pandora na ipinaliwanag na ang kakayahan ng tupa na muling nabuhay na ginamit niya bago siya nataman ay nangangailangan ng kumpletong kamatayan bago ito magkabisa. Siya ay nagpapaliwanag ng isang bagay na mahalaga tungkol kay Perses nang magsimula itong magising at nagpupumilit na marinig siya kaya binati niya ito ng swerte. Pagdilat niya at nakita niya si Liliana umaga na at nasa Brothers chapter daw siya. Matapos siyang pagalitan sa hindi pagbibigay sa kanya ng ulo bago ipadala sa kabilang panig humingi siya ng tawad sa kanyang kabastusan at inalok ang sarili sa kanya bilang paghingi ng tawad. Habang nag-uusap sila pumasok si Karen at ipinakilala ang sarili bilang apprentice mage na tumulong sa pag-aalaga sa kanya nang dalhin siya ni Liliana. Kaibigan din niya si Ariana at sinabi kay Liliana ang tungkol sa hot springs trip na talagang pinuntahan niya kasama ang mga babae. Ang kanyang paliwanag ay tila halos pinalakpakan niya ang mga babae hanggang sa mamatay at pinagsisisihan ni Liliana ang kanyang desisyon na tulungan siya. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Karen na inaasahan niya ang parehong pagtrato mula sa kanya at sinubukan niyang alisin ang hindi pagkakaunawaan ngunit pagkatapos ay nakita niya si Liliana na nagbubunyag ng kanyang balak at nagsimulang matakot. Bumalik sa Roma ang mga batang babae ay hindi na nasisiyahan sa paglalakbay dahil ang lahat ng bagay sa lungsod ay tila tumigil sa pagtatrabaho. Nabalitaan ni Erika ang tungkol sa pag-aaway nila ni Perseus ngunit dahil patay na ang kanyang telepono hindi na niya ito makontak at nagsimulang mag-brainstorming ng mga ideya para makausap siya ni Yuri. Nabigo rin si Goto na maabot sila at si Liliana ay labis na nagsisisi sa kanyang ginawa kaya ipinaliwanag niya na mas gumaan ang pakiramdam niya sa paligid niya pagkatapos makita ang kanyang tunay na mababang IQ na personalidad. Sinabi niya sa kanya na tumuon sa kanyang pakikipaglaban kay Perseus kaya nagsimula siyang mag-isip tungkol sa kung paano kinansela ni Perseus ang kanyang mga kakayahan. Nang sabihin niyang si Erika lang ang makakatulong sa kanya sinabihan siya ni Karen na bigyan siya ng espasyo kasama si Liliana at itinulak siya sa balkonahe. Pagkatapos ay sinabi niya kay Liliana na nakawin ang puso ni Goto upang ang tansong itim na krus ni Erika ay mawala sa itaas. Ang mga plano ni Karen para sa kanya na nakawin ang kanyang puso ay napakalakas para sa kanya kaya inangkin niya na si Liliana ang nakatadhana sa kanya. Biglang naanod si Liliana sa isang romance fantasy world kasama niya at ang lahat ay nagsimulang magkaroon ng kahulugan. Sa balcony nagmamasid si Goto nang makakita siya ng isang diary at nagsimulang magbasa ng dream love story ng isang tao.
Sa susunod na sandali naramdaman niya ang isang talam sa kanyang likod bago marinig ang sinabi ni Liliana na oras na para makilala niya ang kanyang gumawa dahil natuklasan niya ang kanyang pinakamadilim na lihim. Sinubukan niyang kausapin ito ngunit lampas na siya sa punto ng pangangatuwiran at binaliktad siya. Bago pa siya matapos ay dumating si Athena at sinabing gusto niyang makipag-usap. Pagkalipas ng ilang sandali sa beach tinanong niya ito tungkol sa kakayahan ni Perseus na kanselahin ang kanyang mga kakayahan at ayaw nitong mag-spill kaya ipinaalala niya sa kanya na ang kanyang pagkawala ay nangangahulugan na hindi niya makukuha ang rematch na gusto niya. Pumayag siyang sabihin dito sa kondisyon na may gagawin ito para sa kanya at tatanggapin na sana niya ito nang pumasok si Liliana at tinanggihan ang alok kaya sinabihan siya ni Athena na hanapin siya kapag handa na siya. Ilang sandali pa kasama niya si Liliana na nagtatanong kung bakit siya nakikialam at sumabog siya sa kanyang mukha sumisigaw tungkol sa kung gaano ka-irresponsible ang pagtanggap ng mga random na panukala mula sa mga Diyos tulad ni Athena. Agad siyang nagpasalamat at nawala ang galit niya at bumagsak sa lupa. Nang buhatin siya nito nagsimula siyang umiyak tungkol sa hilig niyang ipahiya ang sarili at napatingin sa kanya ang mga tagaro na parang nakakalason kaya hinawakan siya nito at umalis. Di nagtagal kinuha niya ang kanyang ice cream at sinabi sa kanya na huwag mag-alala tungkol sa kanyang kakulangan ng mga selula ng utak dahil halos wala na siyang natitira at nagustuhan niya ang pagpapayo nito sa kanya. Pagkatapos ay binigyan niya siya ng ilang karagdagang tip para sa hinaharap bago ipaalala sa kanya na kailangan nilang maghanda para kay Perseus. Balik sa kabanata binati sila ni Karen ng swerte bago sila bigyan ng espasyo para ipagpatuloy ang kanilang pananaliksik. Habang si Gado ay talagang nagsasaliksik si Liliana ay hanggang tuhod sa kanyang 20th century romance fantasy world. Sinubukan niyang alisin ang sarili mula rito ngunit ang mga pantasya ay patuloy na nagiging kakaiba at inisip ni Gado na na-stress lang siya kaya nangako siyang mananalo laban kay Perseus. Sobra-sobra na ang aura nito sa kanya kaya umalis siya para habulin ang kanyang hininga. Sa susunod na sandali dinalhan niya ito ng tsaa at sa sandaling inumin niya ito nagsimulang manhid ang kanyang katawan. Sinabi niya sa kanya na ang lason ay upang mabawasan ang mga epekto ng kanyang aura at nangakong kukunin ang impormasyon tungkol kay Perseus bago umalis. Nakipagkita siya kay Athena sa dalampasigan sa ilang sandali at nagawa niyang kumbansihin siyang ibuhos ang tsaa kay Perseus. Matapos sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang kapangyarihan pinatayo siya ni Athena sa pwesto at sinimulang buksan ang kanyang uniforme. Kakasimula pa lang niya sa pagpiga sa kanyang mga melon nang sumulpot si Gado at pinagbantaan na muli siyang bugbugin. Pagkatapos ay binigyan sila ni Athena ng isang huling piraso ng puzzle at ang huling natitirang mga selula ng utak ni Liliana ay may naintindihan. Hihimatayin na sana si Gado ngunit hinawakan siya ni Athena at sinabing alalahanin ang kanilang kasunduan bago ibigay kay Liliana at umalis. Sa kinaroroonan ni Zola ng gabing iyon pinanood ni Yuri si Donnie na ginapos ni Donnie ang iba pang mga babae para pigilan silang tulungan si Gado para makayanan niya ang kanyang laban ng mag-isa. Sinabi rin niya sa kanila na siya ang nasa likod ng buong lungsod na pinilit na umalis sa grid at nagpatuloy upang itali si Yuri. Noon nagising si Gado at kausap si Liliana nang tumama ang isang palaso sa tabi niya at naging isang tablet na ginamit ni Perseus para imbitahan siya sa lugar para sa kanilang showdown. Kalaunan ng gabing iyon si Perseus ay nasa isang arena sumisigaw sa mga manunood at nagpapasaya sa kanila bago ilabas ang kanyang espada at hinamon si Gado. Matapos ay activate ang pagkakatawang tao ng toro pinunit ni Gado ang isa sa mga haligi at nakipaglaban para sa tunggalian habang ipinagdasal ni Liliana ang kanyang tagumpay. Kanina bumalik si Gado sa kabanata upang talakayin ang mensahe mula kay Perseus. Pagkatapos ay sinabihan ni Karen si Liliana na ibigay sa kanya ang lahat ng impormasyong mayroon siya tungkol kay Perseus sa pamamagitan ng isang halik ngunit hindi pa handa si Liliana na gawin ang susunod na hakbang na iyon. Inilabas ni Karen ang lahat ng mga libro tungkol kay Perseus upang ipakita na walang oras para mag-aral ngunit sinabi ni Liliana na nais niyang iligtas ang kanyang unang halik para sa isang taong hindi adik sa pagpalakpak sa lahat ng nakikita. Dahil sa pagod sa kanyang pagbibiro lumabas si Gado na sinasabing gusto niyang gumamit ng banyo. Ginamit ni Karen ang pagkakataon para sabihin kay Liliana na kailangan niyang pag-ibayuhin ang kanyang laro kung sakaling nakawin niya ito kay Erika ngunit bigla niyang napansin na si Gado ay tumatagal ng maraming oras sa banyo. Bumaba siya ng bus ilang sandali pagkatapos tumakbo para dito ngunit naabutan na siya ni Liliana kaya bumalik sila para pag-usapan ang kakulangan niya sa testosterone.
Gusto niyang malaman kung bakit hindi na lang nito ginamit ang kanyang kapangyarihan para utusan siya ng halik kaya ipinaliwanag niya na gusto niyang bigyan siya ng oras na gumaling matapos ang pagiging klaptoy ni Vauban sa mahabang panahon. Kakatayo pa lang niya para umalis ng muntik nang matanggal ng palaso ang kanyang mga daliri sa paa at sinabihan siya ni Perseus na ihinto ang pagtatangkang takasan ang kapalaran. Bumalik sa arena madaling hiniwa ni Perseus ang haligi sa kalahati kaya nagsimulang maghagis si Gado ng mga konkretong slab ngunit wala silang pinagkaiba. Matapos sabihin sa kanya na palakasin ang kanyang laro nagdasal si Perseus para buhayin ang kanyang kapangyarihan bilang Diyos ng araw at agad nilang kinansela ang kapangyarihan ni Gado. Pagkatapos ay pinaputukan niya ito ng isang araw na may kasamang magic na nagpasabog kay Gado sa kalapit na gusali habang nanunood ang mga kwago ni Athena. Iniligtas siya ng kanyang braso mula sa isa pang putok sa dibdib at nagpakita si Liliana upang tulungan siya. Matapos sabihin sa kanya na kailangan niyang harapin ang kanyang tadhana sa pamamagitan ng pagpapatuloy ng laban tinawag siya pabalik ni Liliana at sa wakas ay hinayaan niya ang kanyang unang halik. Nagpasya siyang sumama sa kanyang harem at sinabihan siyang magpatuloy sa oral lessons para sa wakas ay mapabagsak niya si Perseus at hindi siya nag-aksaya ng oras na sumipsip ng maraming kaalaman hanggat kaya niya. Noong una hindi niya inilalabas ang inaasahang mahiwagang enerhiya kaya't binigyan siya nito ng ilang nakakapilipit na dila na mga pointer at pinadali siya sa proseso hanggang sa lumiwanag siya. Noon inaangkin na ni Perseus ang kanyang tagumpay ngunit dahil may hilig si Gado na gumanap kay Lazarus nagpasya siyang itayo siya gamit ang isa pang palaso. Sa sandaling iyon ang arena ay nagbago sa gininto ang espasyo ni Gado. Sa pagkakayakap kay Liliana sinimulan ni Gado ang ikalawang round sa pamamagitan ng pag-atake sa kanya ng mga lumilipad na espada na madali niyang nawasak. Pagkatapos ay ipinaalala ni Perseus sa kanya ang kapangyarihan ng kanyang liwanag ngunit dumating si Gado na handa at ginamit ang mga espada upang lumikha ng isang hadlang na hindi mapasok ng mga palaso ni Perseus. Sinabi sa kanya ni Gado ang pinagmulan ng kanyang pangalan at kapangyarihan habang inaatake siya ng mga espada at pinuri ni Perseus ang kanyang mga pagsisikap ngunit pagkatapos ay sinimulan niyang i-load ang isang araw ng karamihan sa kanyang mahika. Ganoon din ang ginawa ni Gado sa pamamagitan ng pagtawag pabalik sa mga espada upang pagsamahin ang mga ito hanggang sa makabuo sila ng isang Titan sword na ginamit niya para kontrahin ang palaso ni Perseus. Pinutol niya ang palaso at nabali rin ang busog ni Perseus kaya nagpasya siyang lumipat sa regular na taktika at sinugod ng espada bago ibinagsak si Gado at sinaksak ito sa balikat. Hinawakan ni Gado ang espada at ginamit ang pagkakatawang tao ng kamelyo upang sipain si Perseus sa isang gusali bago ipaliwanag ang kakayahan nito kay Liliana. Pagkatapos bumaba sinabi ni Perseus kay Liliana na alisin si Gado para sa kanyang banal na sausage at tumugon siya sa pamamagitan ng pananakot sa kanya kaya gumamit siya ng isang espesyal na kasanayan upang patayin ang kanyang utak. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na maaari niyang gawing mga walang isip na mga tuta ang mga dalagang tulad niya na sumusunod sa bawat hiling niya at nagawa niyang ibaling ang kanyang talon kay Gado. Iniwasan niya ang kanyang mga laslas at sinimulan siyang kausapin ng walang banal na pag-iisip ngunit nagpatuloy siya hanggang sa magkaroon siya ng bagong peklat sa kanyang mukha. Tulad ng ipinaliwanag ni Perseus na ang kanyang mga pagtatangka upang iligtas siya ay magiging walang saysay pinananatili niya itong tuso hanggang sa siya ay sapat at umiwas. Nagsimula siyang magdasal na ginawang pana ang kanyang espada at habang inilalabas niya ang mga palaso patuloy siya nitong sinisigawan na pumutol mula rito. Pagkatapos niyang magpaputok tinamaan ng isa sa kanila si Perseus sa balikat at tumakbo si Gado para tingnan kung nakabalik na ba siya sa kontrol. Pinuri ni Perseus ang kapangyarihan ng kanilang pag-iibigan na tila sapat na malakas upang talunin ang antas ng Diyos na kontrol sa pag-iisip ngunit mayroon pa rin siyang lakas kaya si Gado ay sumingit upang ipagpatuloy ang laban. Habang nag-aaway sila nagdasal ulit si Liliana para gumawa ng mas maraming magic arrow at naghintay hanggang makataka si Gado naging human kebab at binigyan siya ng signal. Madaling naiwasan ni Perseus ang lahat ng mga arrow ngunit ang huli ay isang boomerang arrow na bumalik sa paligid at inipit siya sa isang haligi. Bago pa niya ito mabunot sinipa na ito ni Gado para mapaupo siya at umatras para ipatawag ang baboy ramo. Binuhat niya ang Titan na parang paperweight at itinapon ito diretso kay Perseus bago nawala ng malay sa sobrang paggamit ng kanyang mahika. Lumapit si Liliana sa kanya at pagkatapos ng maraming paghula nagpasya siyang halikan siya pabalik sa kamalayan ngunit pagkatapos ay nagpakita si Athena upang batiin siya sa panalo. Pagkatapos ay nagpasya siyang gamitin ang kanyang banal na labi upang pagalingin siya at pumasok sa isang segundo na nagpalabas ng mga glandula ng luha ni Liliana.
Matapos sabihin sa kanya na magdesisyon ng mas maaga nangako si Athena na babalik at aalis. Nasa isang eskinita si Perseus ng mga oras na iyon ay aalis na at pagalingin ang kanyang nasugatan na pagmamataas ng lumitaw ang isang nakakatakot na katulad ni Athena at inalis ang kanyang braso na parang mantikilya bago siya binago at nilamon ng buo. Saglit na nagpakita si Donnie at natarante dahil sa hindi nakuhang aksyon. Kinabukasan si Liliana ay nasa tabi ni Gedo na magluluto ng pagkain nang magpakita si Erika kasama si Yuri at sinubukang itusok ito sa dingding. Sinabihan sila ni Liliana na alamin ang kanilang lugar dahil siya ang pinakahuling babae ngunit nag-aalala si Gedo kung paano na nila nalaman hanggang sa makita niya si Karen kasama si Ariana. Sinubukan niyang ipaliwanag na si Liliana ay babaeng bodyguard lang niya ngunit nang tanungin ni Erika kung nagpalakpakan sila sapat na sagot ang reaksyon ni Liliana kaya inilawan ni Erika ang silid. Sa shrine ni Yuri pagkatapos ng summer break ipinaliwanag niya ang kanyang pagkabigo na pumalakpak kay Gedo kay ina-isang body na ipinadala upang sumali din sa harem ni Gedo. Upang mapadali ang mga bagay para kay Yuri at maangkin ang nangungunang pwesto mula kay Erika iminungkahi ni ina ang pagsanib puwersa upang makuha ang puso ni Gedo at sinabi kay Yuri ang plano. Sa paaralan ng maglaon si Liliana ay nagpapakain kay Gedo habang si Shizuka ay nagpupumilit na mabilang ang mga babae. Nang tanungin niya ang iba tungkol dito sinabi ni Erika sa kanya ang tungkol sa unang araw ng pagbabalik ni Liliana kung saan ipinahayag din niya sa publiko ang kanyang pagmamahal para sa kanya at ginamit ang kontrol ng isip upang umupo sa likuran niya. Nagpapakita na siya sa kanilang bahay tuwing umaga mula noon at nagsawa na si Shizuka sa pagkahumaling sa kanya. Habang pinapagalitan niya ang mga ito sinabihan ni Erika si Yuri na mag-aral kaya pinanood niya si Liliana na walang pag-iimbot na nagsilbi sa kanya tulad ng ipinagmamalaki niyang babae. Pagkatapos ng mga klase noong araw na iyon nakakita siya ng invitation note sa tea room at nagpa siya si Liliana na sumama. Pagdating doon ay nakita niya sina Yuri at ina na masunurin namang bumati sa kanya habang nagpapakilala bilang bago niyang papalakpakan. Pagkatapos sabihin sa kanya ang tungkol sa plano para sa kanya napakasalan siya at si Yuri umupo siya para uminom ng tsaa bago siya tinanong kung ano ang dahilan kung bakit siya nababagay na sumali sa harem. Hindi niya inaasahan na siya ay sapat na klase upang magkaroon ng mga pagpipilian at sinimulan niyang ilista ang lahat ng kanyang mga babae hanggang sa sinabi niyang magkaibigan lang sila. Pagkatapos ng maikli at sobrang awkward na sandali ng katahimikan tinanong ni ina kung ganoon din ba ang nararamdaman ni Yuri at sinubukan niyang umarte na parang okay lang siya rito kaya sinabihan siya ni ina na maglaan ng sandali para talagang pag-isipan ang kanyang piniling mga salita. Aaminin na sana niya ang tunay niyang nararamdaman ng hamarang si Liliana para sabihin kay ina na tigilan na niya ang pangungulit at pumunta sa punto. Sinabi ni ina kay Liliana na ang pagiging second rank na miyembro ng harem ay hindi nagpabuti ng pagkakataon niya sa kanya dahil ang sobrang pag-imik niya ay naging dahilan upang mahirap maalis ang kanyang lugar sa friend zone. Maya-maya lang ay nagpakita si Erika at gustong malaman kung ano ang pinag-uusapan nila. Sinabi ni ina na talagang inaabangan niya ang pakikipag-usap sa kanya kaya sinabihan siya ni Erika na lumabas para sa chat at kinuha niya ang kanyang sandata bago lumabas. Pagkaraan ng ilang sandali kasama ni Goto si Liliana at Yuri sa gate at nagsisimula ng mawala ng pasensya ngunit pagkatapos ay nagpakita si Erika kaya sinuri niya ito upang matiyak na hindi niya mahal si ina. Matapos tiyakin sa kanya ang kaligtasan ni ina tinanong niya kung gusto nilang kumuha ng pagkain ngunit sinabi ni Yuri na may trabaho siya sa dambana at ayaw lang ni Liliana na sumama sa kanya. Matapos din siyang tanggihan ni Erika ay nagpakita si Shizuka at nagtanong tungkol kay ina na ikinagulat niya. Pagkatapos ay iniwan siya ni Erika upang harapin si Shizuka na pagod sa kanyang mga pagtatangka na palakpakan ang buong babaeng species. Noong gabing iyon nagluto si Athena ng isang bagyo habang nakikipaglaban sa kanyang maitim na doppelganger na pinisil ni Unolith. Sa pool kinabukasan nakita ni Liliana si Yuri ngunit ang awkward space na ginawa ni Goto ay nagpahinto sa kanilang pag-uusap sa isa't isa at napansin ito ni Erika. Sa tanghalian kumakain si Goto kasama si Shizuka at sinusubukang kunin ang isang egg roll nang una itong kunin ni Erika at sinabing gusto niyang yayain si Goto. Agad na nag-impake si Shizuka at binati sila ng swerte bago lumabas. Tinanong siya ni Goto kung ano talaga ang gusto niya at sinabi niyang legit ang date pero gusto rin niyang malaman kung ano ang nangyayari kina Yuri at Liliana. Kinalaunan noong araw na iyon tinawagan niya si Liliana at sinabi sa kanya ang tungkol sa mga plano niya sa pakikipag-date kay Goto. Gusto ni Erika na pigilan niya ang pagnanasang i-stalk siya sa loob ng isang araw at sinabi sa kanya na tumuon sa kulturang nilalaman na isinusulat niya sa bagong manuskrito.
Pagkatapos ay tinawagan niya si Yuri bago tumungo upang kunin si Goto mula sa isang asar na Shizuka pa rin. Ilang sandali pa tinanong niya kung saan niya balak dalhin ngunit hindi pa rin siya sigurado at halos maduraj ang lalamunan niya ng asar ito at hinawakan ang kwelyo nito. Ang susunod na sandali siya ay nasa labas ng isang dressing room sa mall na humihingi ng paumanhin habang siya ay nagbago at sinabi sa kanya na mag-isip ng isang bagay. Nang subukan niyang ipakita sa kanya ang kanyang pinakahuling tagumpay na sekretong set, tumanggi itong tumingin kaya sinimulan niya itong panunukso at muntik nang matawagan ang ibang mga mamimili na tumawag ng security sa kanya. Natapos nilang subukan ang iba't ibang mga lugar ng pagkain at huminto sa isang parke para sa ice cream. Para sa susunod na lugar gusto niyang pumunta sa ibang lugar kaya nagsimula siyang mag-brainstorming ng mga ideya. Matapos makita ang kumpanya ng konstruksyon na nagtatrabaho sa isa sa mga landmark na sinira niya kamakailan nakaisip siya ng perpektong ideya. Maya-maya pa pabalik-balik si Liliana sa dambana ni Yuri habang naglilinis siya at gusto niyang malaman kung paano siya kalmado habang si Erika ay malamang na muling inaayos ang kanyang loob. Hindi naniniwala si Yuri na aabot ito ng ganito kaya pinaalalahanan siya ni Yuri kung sino si Erika at kailangang ipaalala ni Yuri sa kanya na tinuturing pa rin silang magkaibigan na wala silang pag-asa. Naalala niya tuloy ang oras niyang namimili ng telepono sa kanya. Sinubukan niyang kumbansihin ang sarili na hindi naman masama ang friend zone. Noon pa man nasa waterlogged crater na ginawa niya nang ibagsak niya si Athena at ginamit ito ni Erika para ipaalala sa kanya na ang mga babaeng itinuring niyang kaibigan lang ang laging nasa tabi niya. Matapos humingi ng tawad sa pagiging clueless, tinanong niya ito kung bakit tila walang pakialam ito sa kakulangan nito sa brain cells at sinabi niyang tinanggap na niya ang mabagal nitong pag-iisip simula pa noong una silang magkita. Palabas na sana sila nang biglang tinakpan ng mga ulap ng ulan ang buong lungsod at nagpakita si Ina na hiningi si Erika. Pinaalalahanan niya si Erika sa napagkasunduan nilang tunggalian kaya agad na nagpalit ng damit si Erika at sinabihan si Goto na huwag makialam. Nang bunutin ni Ina ang kanyang kakaibang makapangyarihang maitim na espada, naramdaman ito ni Yuri mula sa dambana at agad na tumakbo palabas kasama si Liliana na humahabol sa kanya. Nagsimula na ang mga babae sa pakikipaglaban noon at si Erika ay naintriga sa espada na inaangkin ni Ina na gawa ng kanyang lolo. Gustong malaman ni Goto kung tungkol saan ang laban kaya sinabi ni Erika sa kanya na gusto ni Ina na alisin ang kanyang ina. Sinabi sa kanya na dapat lamang magkaroon ng mga Japanese na babae sa kanyang harem. Pagkatapos ng ilang higit pang pag-atake, umatras si Erika para purihin ang husay ng espada ni Ina at napansin niya ang mga chip sa kanyang espada kaya inalis niya ang mga ito at ginamit ang kanyang mahika upang pasukin ng kidlat ang espada. Bago pa muling magsalubong ang kanilang mga espada, pumasok si Goto sa pagitan nila at halos hindi nakatakas na may padala sa langit. Pagkasabing ayaw niyang magkasakitan sila, namula ang mukha ni Ina pero nag-init ito at sinabing mas lalo lang siyang na-excite na ibaba si Erika. Kapag ganap na niyang na-activate ang kanyang magic, sumingit siya para sa pag-atake ngunit hinawakan ni Goto ang espada at kinansela ang kanyang magic. Sa susunod na sandali may bumungad na portal sa ilalim niya at nasipsip siya. Agad na inatake ni Erika si Ina at hiniling na malaman kung ano ang nangyari kaya sinabi ni Ina na dinala siya ng kanyang lolo sa astral realm. Nagsimula siyang maningil muli at sinabi sa kanya ang tungkol sa pinagmulan ng kanyang espada at ng kanyang lolo na dating bayani. Sa halip na ituloy ang laban, tumalon si Erika sa portal at sinundan siya ni Ina. Nasa bahay noon si Shizuka nanunood ng weather forecast habang naghihintay ng Goto nang may biglang bumangga sa bubong. Pagkaupo, humingi ng tawad si Athena sa panghihimasok at hiningi si Goto. Habang naglalakad sa astral realm, si Goto ay nagsimulang makaramdam ng sakit at iniisip ang tungkol sa mga batang babae nang makakita siya ng isang cabin at narinig na may tumawag sa kanila. Sa loob nakilala niya si Susano, isang edukadong caveman na nagsabing siya ang lolo na sinasabi ni Ina. Samantala si Shizuka ay nagpuyat buong gabi sa paghihintay sa kanya at nakita niya si Athena na hinihimas ang kanyang unan. Matapos tanungin ang tungkol sa relasyon nila ni Goto at marinig ang tungkol sa ilan sa kanilang mga kultural na aktibidad, natakot siya nang mapagtanto na ang kanyang kapatid ay isang unhinged PDF. Sa ibang lugar sa astral plane, si Erika ay nasusunog sa kanyang mga baga pagkatapos gamitin ang lahat ng kanyang mana habang si Ina ay nanlalamig at sinabing malamang na ang kanyang lolo ay nagpapalakas ng kanyang lakas. Sinabi niya na pinalalakas siya ng espada gamit ang divine magic nito at ipinakita sa pamamagitan ng pagsabog kay Erika gamit ang isang batong pader.
Si Erika ay may natitira pang bark at sinisingil na ngako na matatalo siya para makarating siya sa Goto at gusto ni Ina ang lahat ng usok. Sa cabin sinabi ni Susano kay Goto na nagretiro na siya sa mundo ng astral upang takasan ang stress ng regular na mundo at tinanong kung alam niya ang tungkol dito. Nang magsimulang mag-short circuit ang kanyang utak sinabi ni Susano na si Pandora na siyang namamahala sa mga aktibidad sa kaharian ay malamang na nasira ang kanyang transportasyon kaya hindi niya ito naalala. Ikinwento ni Susano kay Goto ang ilan sa kanyang mga pagsasamantala noong araw nang simulan niyang alalahanin ang bawat detalye ng kwento ng buhay ni Susano. Ang gintong espada ay biglang lumitaw at siya ay nalito kaya ipinaliwanag ni Susano na ang astral realm ay karaniwang isang silid-aklata na nakasalansa ng mga alaala ng buhay ng mga naninirahan dito. Si Goto ay tumutugon sa mga alaalang bumabaha sa kanyang subconscious at hinamon siya ni Susano sa isang tunggalian ngunit pagkatapos ay nagpasya siyang gawin ito sa isang hiwalay na okasyon. Tinanong siya ni Goto tungkol sa mga babae kaya binuksan niya ang kaldero at ipinakita sa kanya si Erika na malapit ng pumalakpak. Nang may binanggit siya tungkol sa espada ni Ina na naglalagay sa kanilang dalawa sa panganib hiniling ni Goto na dalhin siya sa kanila at sinabi ni Susano sa kanya na magagawa niya ito sa kanyang sarili sa pamamagitan ng pagpicture sa kanila ngunit kailangan muna niya ng isang bagay mula sa kanya. Umiiwas pa rin si Erika sa mga atake ni Ina at huminga ng ilang segundo kaya tinanong ni Ina kung handa na ba siyang magtapon ng tuwalya. Inilarawan niya kung ano ang naging buhay mula nang makilala niya si Goto at sinabi sa kanya na wala siyang planong sumuko ngunit ang kanyang kwento ay mas lalo siyang nagustuhan ni Ina kaya nagpasya siyang gamitin ang kanyang trump card. Isinakripisyo niya ang kanyang sarili sa Diyos at sa kanyang espada at kinuha nito ang kanyang buong katawan. Nang malapit na niyang tapusin si Erika nakarating si Liliana sa lugar kung saan lumitaw ang portal kasama si Yuri na ginamit ang kanyang pangitain sa espiritu upang hanapin sila at sinabi kay Liliana kung nasaan sila. Alam ni Liliana ang isang paraan upang maibalik sila ngunit kailangan nila ng isang tiyak na gayuma. Isang makaso ang nagpakita para tulungan sila at muntik nang atakihin ni Liliana kaya ipinaliwanag niya na wala siyang kinalaman dito. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila na may nangyayari sa kanilang mundo habang lumalabas ang napakalaking portal sa mga lungsod sa buong mundo. Bumalik sa astral realm iniligtas ni Goto si Erika mula kay Ina at sinabihan siyang magpahinga bago tingnan kung may kontrol pa rin si Ina. Ang Diyos sa sandata ay nagpakilala bilang Murakumo at inatake siya kaya nilikha ni Goto ang gininto ang espasyo at sinimulan siyang salakayin gamit ang mga espada habang inilalantad ang kanyang pinagmulan bilang sandata ni Susano. Ang mga pag-atake ay nagpapahina sa kanyang paghawak sa katawan ni Ina kaya binuksan niya ang isa pang portal at umalis. Sinubukan siyang pigilan ni Goto ngunit pagkatapos ay nakita niyang nahimete si Erika at tinulungan siya. Ilang sandali pa nagising siya at nagpasya siyang dalhin siya sa Susano gamit ang mental teleportation ngunit hindi niya naabot ang target. Sinabi niya sa kanya na dagdagan ang kanyang focus kaya sinubukan niyang muli at patuloy na naghatid sa iba't ibang dimensyon hanggang sa magsimulang lumala ang kondisyon ni Erika. Pagbalik sa bahay pinakinggan ni Chizuka si Athena na ipaliwanag ang kanyang relasyon kay Goto at nagsimulang mag-freak out. Nanunood sila ng balita na nagpapaliwanag ng biglang pagdilim ng mundo nang mapansin niyang umalis na si Athena. Noon naabot na ni Goto ang isang dalampasigan na may regular na hangin ngunit hindi na bumuti ang kalagayan ni Erika at nagsimula siyang humingi ng huling halik. Sinubukan niya itong maging optimistiko ngunit sinabi niya sa kanya na ang pagkalason mula sa hangin ng astral na kaharian ay labis para sa kanya upang pagalingin. Maluha-luha ang kanyang mga mata ipinaalala niya sa kanya ang kanilang pinagsamahan mula noong una siyang nagtapat sa kanya at pilit niyang pinaniwalaan na kaya niyang mahalin ang isang tulad niya. Matapos ipaliwanag ang pagmamahal nito sa kanya nagpasya siyang ibigay ang halik na hiniling nito. Itinulak niya siya sa lupa ngunit sa halip na ituloy ang kanilang sesyon nagsimula siyang magalit at hiniling na malaman kung sino ang may pananagutan sa pagpapahirap sa kanya. Nang sumunod na sandali narinig niya ang isang Diyos na nagtatanong kung handa na ba siyang hamanin ang lahat ng panghuhula at tinanggap niya. Matapos ialok ni Veritragne sa kanya ang huling anyo ng kanyang kapangyarihan hinigop niya ito at tinanong kung si Erika ay mananatili sa kanya laban sa lahat ng mga Diyos. Nangako siyang mananatili sa tabi niya kaya sinabihan siya nito na maghanda para kunin ang kanyang mahika at sinimulan ang pinakamatinding palitan ng mahika na dulot ng halik na nagawa nila. Matapos siyang ipagkalat para mas mabilis ang paglipat at pagputol ng kanyang labi nakarating siya sa huling punto ng magic exchange at sinabi sa kanya na gumaan na ang pakiramdam niya.
Sa Year Eye Shrine noong gabing iyon tinalakay niya ang planong iligtas si Goto at ang mga babae mula sa Astral Realm ngunit nang magsimula sila nakaramdam sila ng dark magic malapit lang sa entrance at natakot. Noong panahong iyon nag-e-enjoy si Goto sa dalampasigan kasama si Erika ngunit pagkatapos ay bumukas ang isang portal at lumabas si Murakumo pagkatapos gamitin si Ina para ipasok ang kanyang huling anyo. Hinugot ni Erika ang kanyang espada para sa kanilang ikalawang round at iniwasan ang unang pag-atake bago gumamit ng magic imbued slash para bumagsak siya. Pumunta si Goto upang tulungan si Ina ngunit sinabi niya sa kanya na kalimutan siya dahil siya ay masyadong makapangyarihan para sa isang brain rot body tulad niya. Matapos siyang ipagtanggol ni Erika mula kay Murakumo nakarating siya kay Ina at hinayla siya palabas bago sila itinapon ni Murakumo sa kanyang ulo. Sa susunod na sandali nakita niya ang kanyang plano sa kanyang glizzy at tumalon pabalik upang itago ang kanyang break habang humihingi ng paumanhin. Pagkatapos ay nagbihis siya at nagpasalamat sa kanya ng isang halik na nakita ni Erika ngunit mas nakatuon sa pag-survive sa isa pang pag-atake mula kay Murakumo. Matapos bumangon nakarinig sila ng isang malakas na putok at napanood ang isang bagay na pumutok sa kaharian ng tao at ibinalik silang lahat. Noon lang pinanood nila si Murakumo na naabsorb kay Ina na mukhang na full psycho. Nang makita nila ang regular na matamis na si Athena na pagtanto ni Goto na ang nagngangalit na psycho ay si Metis. Nakilala ni Liliana ang pangalan at tinanong kung asawa ni Zeus ang tinutukoy niya. Sinabi ni Goto sa kanila na narinig niya ang tungkol sa kanya mula kay Susano na nagpaliwanag na si Metis tulad ni Athena ay isang diyosa ng ahas na nakakuha ng kapangyarihan sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng kadiliman at kaguluhan. Nang marinig iyon sinabi ni Yuri na ang presensya ni Metis sa kadiliman na dahan-daw ang sumasakop sa buong planeta ay ang hula ng Starless Night na natutupad. Sa isang lugar sa lungsod sinisikap ni Amakaso na hanapin ang Gorgonstone at itinaas ang pidaw ng gas upang makarating doon sa tamang oras. Samantala sinimulan na ni Metis na pasabugan ang dambana gamit ang kanyang kapangyarihan. Pagkaraang ibaling si Murakumo sa kanyang paningin dumiretso siya kay Goto at tinulak niya si Athena palabas at sinimulang unawain kung paano niya madaling magamit ang espada ni Ina. Ginamit ni Yuri ang kanyang espiritong pangitain upang ipakita na halos lahat ng banal na sandata na ginagamit ng mga Diyos ay may kaugnayan sa mga ahas at si Murakumo ay talagang nakuha mula sa bangkay ng isang ahas na hinugot ni Hydra Susano. Nang matapos ang crash course sinabihan siya ni Erika na tumakas kasama si Athena upang pigilan si Metis sa pagsipsip sa kanya upang maabot ang kanyang huling anyo. Nais ni Goto na manatili at lumaban kaya ipinaalala niya sa kanya na kailangan niyang mabawi ang kanyang lakas bago ipatawag ang mga pagkakatawang tao at ang mga batang babae ay sumali din upang kumbansihin siya. Noon lang pumasok si Oriana kasama si Amakaso kaya sumakay siya sa kotse kasama si Athena at gusto niyang ihatid si Yuri ngunit tumanggi itong umalis kasama niya. Pagkaalis nila sinabi sa kanya ni Erika na ang paglalaro ng Wonder Woman ay hindi siya maaalis sa friend zone at mahinahon siyang pumalakpak ng may pangakong magiging one true love ni Goto o kahit isa man lang sa kanila. Matapos ay activate ni Erika ang love magic na ibinuhos ni Goto sa kanya nagsimulang lumabas ang magic ni Metis mula sa mga durog na bato at habang ang iba ay umiwas habang siya ay sumabog si Erika ay nakakuha ng unang hit na parang G noon si Goto ay nasa kotse sinusubukang unawain ang lahat at sinabi sa kanya ni Amakaso na sila ay patungo sa bundok Fuji. May isang dambana sa bundok na sinabi niyang magkakaroon ng sapat na mapagkukunan upang itago ang kanilang presensya mula sa Metis. Ang bagong boses ni Athena ay nagsimulang gumapang kay Goto kaya sinabi niya sa kanya na magsalita ng normal ngunit sinabi ni Amakaso na may nawawala siya. Siya ay tila nawala ang isang bahagi ng kanyang sarili sa Gorgonstone at ang bahaging iyon ay naging Metis na pagkatapos ay nakipaglaban sa kanya sa mga ulap at inalis ang kanyang mga kapangyarihan at mga alaala na iniwan siya sa isang antas ng IK ng bato. Bumalik sa dambana ginamit ni Erika ang kapangyarihan ni Goto para itulak si Metis sa kanyang mga pag-atake na ikinagulat ng mga babae. Nang mapa-atras siya ng isa sa mga pag-atake ni Metis sumali si Liliana upang suportahan siya habang sina Yuri at Ina ay nagsimulang magdasal upang maisaaktibo ang binding magic na nagpapanatili kay Metis sa lugar. Pagkatapos ay pinagsama nina Erika at Liliana ang kanilang mga kapangyarihan upang makabuo ng magic pack slice na nagpasabog kay Metis. Maya-maya sa shrine sa Mount Fuji sinuri ni Goto ang kanyang mga antas ng kapangyarihan at nakitang bumalik na ang kanyang mahika.
Pagkatapos ay tinanong siya ni Athena tungkol sa mga Diyos at habang ipinapaliwanag niya ang kanyang mga ideya sa kanya katatapos lang ni Metis sa paninigarilyo sa mga batang babae at naramdaman ang kanilang mahika dahil ginawa lamang silang mas nakikita ng bundok. Siya ay nagsasalita tungkol sa kung paano ang mga Diyos ay makapangyarihang mga teddy bear nang si Metis ay bumaba sa langit at ginamit ang kanyang side upang sunugin ang buong lugar. Nagulat siya nang makita siyang nakatayo pa rin at binigyan siya ng pagkakataong sumuko ngunit pagkatapos ay nag-alok siya na itigil ang laban kung babalik siya kay Athena. Gusto niyang manatiling may kontrol kaya nagpa siya itong magpatuloy sa pakikipaglaban at habang sumusugod siya tinawag niya ang lakas ng toro at sinubukan itong harangan ng malaking bato ngunit madali niya itong nabasag. Pagkatapos ay pinaandar niya ang kanyang bilis ngunit ang kanyang puso ay nag-overdrive ng masyadong maaga at naitulak siya pababa. Nang muli itong sumugod tinawag niya ang lakas ng binti ng kamelyo at sinipa siya ngunit nabuksan lamang nito ang isang malupit na hiwa mula sa kanyang side. Sinubukan siyang iligtas ni Athena at naputol ang isa niyang tadyang kaya hinawakan niya ang side at binigyan siya ng pagkakataong makatakas. Pagkatapos ay nagdasal si Goto na ipatawag ang nagniningning na kabayong lalaki at ginawa itong sunugin ngunit halos wala pa rin siyang pasa sa kanya at sa wakas ay nakuha niya ang kanyang mga kamay kay Athena. Napakalayo niya para pigilan siya sa paggamit ng halik para sumipsip kay Athena at pinanood niya ang pagsisimula nitong ilabas ang kanyang kapangyarihan habang pinapagana niya ang kanyang huling anyo. Matapos ang halos pasabugan ng buong bundok naghanda siyang tapusin siya ngunit sa malinaw na araw ng pagkawala nito tumanggi pa rin si Goto na sumuko. Sa sandaling iyon nagpakita si Yuri at gumamit ng isang halik upang pagalingin siya gamit ang kanyang mahika at ang iba pang mga babae ay lumabas na parang isang high school musical scene. Nang marinig ang plano nilang talunin siya kinutya sila ni Metis kaya sinabihan siya ni Goto na panoorin habang hinahalikan niya ang magic mula kay ina at pinapagana ang gintong espasyo. Pagkatapos agresibong ipatawag ang mga kakayahan ng hangin na nakatago sa Murakumo ang side ay nakatakas sa kanyang pagkakahawak at bumalik sa orihinal nitong anyo sa kamay ni ina. Sinubukan ni Goto na paliguan si Metis ng mga gintong espada ngunit pagkatapos ay pinaandar niya ang ilang patong ng mga hadlang na nagtanggol sa kanya. Pumalakpak siya pabalik gamit ang isang Phantom Serpent ngunit pinrotektahan siya ng mga batang babae mula sa pag-atake at sinabi sa kanya na kailangan nilang ayusin ang espada. Gamit ang halik ni Liliana upang makumplito ang banal na aralin sa kasaysayan nagbago ang anyo ng mga espada at nagsimulang lumagpas sa mga hadlang ni Metis. Gumamit ng dasal si Goto para sirain ang katotohanan ng kanyang kapangyarihan habang ang kanyang huling harang ay nagpupumilit na hawakan hanggang sa gumamit siya ng plus 1000 o isang slice para sirain ito. Pagkatapos ay inalok siya ni Erika ng kanyang pagmamahal at ginamit ang kapangyarihan ng kanyang halik upang muling ayusin ang mga espada. Matapos siyang pasabugan ng pag-atake nahiwalay si Metis kay Athena kaya pinagsama-sama ng mga babae ang kanilang kapangyarihan para bigyan si Goto ng sapat na mahika para ipatawag ang baboy ramo. Ginamit ni Metis ang kanyang kapangyarihan para itulak pabalik ang baboy ramo hanggang sa maging pixie dust ito at dumiretso siya para kay Athena. Tumakbo si Goto upang pigilan siya ngunit pagkatapos ay nagising si Athena at bumalik ang kanyang mga alaala. Sa isang hindi inaasahang halik pinagsama niya ang kanilang mga kapangyarihan at nagsimulang pagsamahin ang lahat ng mga espada upang bumuo ng isang higanteng side. Inilabas ni Athena ang kanyang side at pinasok ngunit sa huli napakalakas ng mga ito at nahiwa mismo sa kanya na nagdulot ng pagsabog na nagpabalik sa normal ng mundo. Matapos masipsip ang natitira kay Metis nangako si Athena na makikitang muli si Goto at umalis. Sa susunod na sandali ang kanyang hininga ay naubusan at ginugol niya ang natitirang araw sa pagtulog kay Erika. Makalipas ang isang buwan nasa bahay siya kumakain kasama ang mga babae hanggang sa ang kanilang pag-iibigan ay nagpabaliw kay Chizur.